Noong umagang iyon, ang langit sa Baryo San Mateo ay may kulay abo na malambot. Isang manipis na ulap ang bumabalot sa maliliit na burol sa di kalayuan, at ang tilaok ng mga tandang ay nag-uunahan mula sa isang bakuran patungo sa isa pa. Sa tahimik na baryong iyon, ang mga bahay ay may bakas pa ng hamog ng gabi sa kanilang mga bintanang yari sa kapis. Mula sa mga lumang kusina, umaalingasaw ang bango ng kapeng barako at bagong saing na sinangag. Ang araw na iyon ay itinuturing na sagrado para sa malaking pamilya ng yumaong Kamateo Reyes, sapagkat eksaktong 1 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw siya at ang kanyang asawa. Sa lumang bahay na gawa sa Nara, isang maliit na puting bandila ang nakawagayway sa harap ng tarangkahan. Ang mahabang mesa sa sala ay maayos nang nakahanda, puno ng mga plato ng lechon kawali, adobo, pansit, at iba pang simpleng pagkain. Sa gitna ng silid, isang kandila ang nagniningas sa harap ng larawan ng dalawang yumaong magulang. Ang kapaligiran ay puno ng taimtim na paggalang, ngunit mayroon ding init ng pagsasama-sama. Si Jose Pepe Reyes, ang panganay na anak, ay abala sa pag-aayos ng mga handa malapit sa maliit na altar kung saan nakalagak ang mga larawan ng kanyang mga magulang. Ang lalaki ay 34 na taong gulang, payat ang katawan, at kayumanggi ang balat na sunog sa araw. Mula nang mamatay ang kanyang asawang si Noraini, dahil sa sakit sa baga 3 taon na ang nakalipas, mag-isa na lamang si Pepe sa bahay na iyon. Ang kanyang trabaho bilang karpintero ay hindi nagpayaman sa kanya, ngunit sapat na upang mabuhay at alagaan ang mga naiwan ng kanyang mga magulang. Sa araw na iyon, nakasuot si Pepe ng puting barong na medyo luma na, itim na pantalon, at isang kupas na sombrero. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang sinisindihan ang kandila. Matagal niyang tinitigan ang larawan ng kanyang ama, pagkatapos ay bumulong ng marahan na tinupad niya ang pangakong aalagaan ang bahay at ang lupang pamana ng pamilya. Umaasa siyang ang araw ng paggunita na ito ay magiging pagkakataon upang muling magkita-kita ang lahat ng magkakapatid, lalo na ang kanyang kapatid na si Maria Clara na matagal nang hindi umuuwi sa baryo. Pagsapit ng halos 10 ng umaga, isang tunog ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa daan ng lupa sa harap ng bahay. Agad na lumabas si Pepe sa beranda. Mula sa malayo, nakita niya si Maria Clara, o Clara na lang para sa mga malapit sa kanya, na bumababa mula sa isang inupahang kotse, kasama ang isang batang lalaki na 7 taong gulang. Maganda ang mukha ni Clara ngunit halatang balisa. Mula nang ikasal siya at manirahan sa Maynila, bibihira na siyang bumalik sa baryo. Ang relasyon nila ng kanyang kuya ay nanlamig dahil sa usapin ng lupang pamana. Si Tatang Berto, ang kanilang tiyuhin na matanda na, ay sumalubong na may mahinang ngiti. Sinubukan niyang pagaanin ang kapaligiran sa pamamagitan ng pasasalamat na sa wakas ay nagkasama muli ang dalawang anak ng yumaong Kamateo. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay mayroong hindi masabing pagkabalisa. Alam ng mga taga-baryo na ang relasyon ng dalawang magkapatid ay nagkalamat 1 taon na ang nakalipas nang magpadala si Clara ng sulat na humihingi ng kanyang bahagi sa lupa ng pamilya. Ang kapaligiran sa tanghaling iyon ay tunay na maganda. Ang hangin ay marahang umiihip mula sa direksyon ng mga palayan, dala ang amoy ng basang lupa matapos ang mahinang ulan kaninang madaling araw. Ang mga kamag-anak ay isa-isang dumarating, may dalang mga pagkain at bulaklak para sa mga yumao. Sa bakuran, maririnig ang tawanan ng mga bata na nagtatakbuhan sa pagitan ng mga puno ng mangga. Ang lahat ay tila payapa. Tila walang anumang palatandaan na ang araw na iyon ay magiging pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Nang makaupo na ang lahat ng bisita, pinangunahan ni Tatang Berto ang pagdarasal ng rosaryo. Binasa niya ang mga maikling panalangin. Ang kanyang boses ay paos at nanginginig. Nakayuko si Pepe, ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang dibdib. Si Clara ay nakaupo sa kabilang panig ng mesa, nakatingin sa kandilang umuusok. Ngunit ang kanyang tingin ay paminsan-minsan ay napapaling sa isang estanteng yari sa kahoy kung saan nakalagay ang titulo ng lupa ng pamilya sa loob ng isang salaming kwadro. Ang sulyap na iyon ay hindi nakaligtas sa pansin ni Pepe. Gayunpaman, sinubukan niyang magtimpi at manatiling nakatuon sa dasal. Pagkatapos ng dasal, sinimulan ng mga bisita na kumain. Pilit na ngumiti si Pepe habang nagsisilbi sa kanila, habang si Clara naman ay abala sa kanyang cellphone.
Ilang matatandang kamag-anak ang tumingin sa kanilang dalawa na maihalong awa. Si Aling Remedios, isang matagal ng kapitbahay, ay bumulong ng marahan kay Aling Lestari na ang dalawang anak ng yumaong kamateo ay tunay na nagmamahalan. Ngunit ang ego at distansya ay nagpalimot sa kanila kung paano mag-usap ng mahinahon. Nang ang orasan ay mag-alas 11 na, busog na ang lahat. Ilang bisita ang nagpaalam na uwi na. Tumayo si Pepe malapit sa altar, pinagmamasdan ang kandilang malapit ng maubos. Lumapit si Clara. Seryoso ang kanyang mukha, mababa ang kanyang boses ngunit malinaw. Sinabi niya na pagkatapos ng pagtitipon, gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa lupang pamana. Tinitigan siya ni Pepe ng tahimik, pagkatapos ay sumagot sa isang tonong walang emosyon na hindi ito ang tamang oras para pag-usapan iyon. Si Tatang Berto, na nakaupo pa rin sa isang silyang kawayan, ay pinanood silang dalawa ng may pag-aalala. Alam niyang ang ganitong usapan ay hindi magtatapos ng maayos. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumakad na si Clara patungo sa estante at itinuro ang titulo ng lupa. Lumapit si Pepe, sinusubukang ilayo ang kamay ni Clara. Isang tunog ng nabasag na bagay ang biglang narinig nang mahulog ang isang tasa mula sa mesa. Natahimik ang lahat. Ang hangin na kanina ay malambot ay tila bumigat. Ang amoy ng kandila ay humalo sa matapang na amoy ng kahoy. Sa labas, muling nag-ipon ang madilim na ulap sa ibabaw ng mga palayan. Sa loob ng bahay, dalawang magkapatid ang nakatayong magkaharap, ang kanilang mga mata ay namumula. Sinabi ni Pepe sa nanginginig na boses na ang lupa ay hindi pag-aari ng sinuman, kundi lugar ng pahinga para sa kanilang ama at ina. Sumagot si Clara sa mataas na tono na siya rin ay tunay na anak. Mayroon din siyang parehong karapatan. Sinubukang tumayo ni Tatang Berto, ngunit mahina ang kanyang mga tuhod. Si Aling Lestari, na nasa beranda, ay tumingin sa loob na may pakiramdam na may masamang mangyayari. Sa pagitan nila, ang lumang larawan ni Kamateo sa dingding ay tila nakatingin ng malungkot, na para bang alam niyang kinalimutan na ng kanyang mga anak ang kanyang huling habilin. Ang huling kandila ay dahan-dahang namatay, nag-iwan ng manipis na usok na umikot sa hangin. At sa sandaling iyon, ang payapang araw sa San Mateo ay nagsimulang magkalamat. Ang isang maliit na pag-uusap ay magiging isang trahedya na walang sinuman ang makakapigil. Sa tanghaling iyon, ang araw ay sumilip sa mga kulay abong ulap, nagpapakita ng maputlang liwanag sa bakura ng bahay ng pamilya Reyes. Ang hangin na kanina pa ay mamasa-masa ay tila bumigat. Sa loob ng bahay, ang kandilang nagniningas pa rin ay nagkakalat ng isang nakakakalmang aroma, ngunit dahan-dahan itong naging saksi sa tensyon na namumuo sa pagitan ng dalawang magkapatid. Nakatayo si Maria Clara malapit sa estanteng kahoy kung saan nakalagay ang titulo ng lupa ng pamilya. Namumula ang kanyang mukha sa pinipigilang emosyon. Tinitigan siya ni Jose, Pepe, Reyes ng walang imik. Sa kanilang paligid, ilang kamag-anak pa ang nakaupo na may alanganing mga ekspresyon. Sinubukan ni Tatang Berto na pakalmahin sila sa mahinang boses na huwag silang magtalo sa araw ng anibersaryo. Ngunit ang payo ay hindi sapat upang pawiin ang galit na matagal nang nakatago sa puso ni Clara. Inakusahan ni Clara si Pepe na hawak ang lahat ng pamana ng pamilya sa dahilan ng tradisyon. Pakiramdam niya ay hindi ito makatarungan dahil bilang isang babaeng anak, may karapatan din siya sa bahagi ng lupa. Yumuko si Pepe, mabigat ang kanyang paghinga. Ang alaala ng habilin ng kanyang ama ay umalinggaw sa kanyang tainga na ang lupa ay dapat alagaan para sa mga panalangin at para sa mga ninuno. Sinubukan niyang magtimpi, ngunit bawat salita mula kay Clara ay parang nagdaragdag ng baga sa kanyang dibdib. Ilang bisita ang tumingin ng may pag-aalala. Si Aling Lestari, na nakatayo malapit sa pinto ng beranda, ay kinagat ang kanyang labi. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang naging siksikan. Sa labas ng bintana, muling dumilim ang langit. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa. Lumapit si Pepe. Ang kanyang boses ay paos nang sabihin niya sa mahinang tono na ang lupa ay hindi para ibenta. Dahil doon, ang panalangin para sa mga magulang ay mananatiling buhay. Sumagot si Clara sa mataas na tono na gusto lamang niyang gamitin ang kanyang bahagi para sa pag-aaral ng kanyang anak. Ang tensyon ay lalong tumindi. Sinubukang tumayo ni Tatang Berto mula sa kanyang upuan, ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod.
Tumingin si Aling Lestari sa loob ng may pag-aalala. Isang segundo pagkatapos, sumabog ang damdamin. Tinitigan ni Pepe ang mukha ng kanyang kapatid na nanatiling matigas, pagkatapos ay biglang itinaas ang kanyang kamay. Ang sampal ay malinaw na narinig sa gitna ng pagaspas ng hangin sa labas. Tumalsik si Clara at tumama ang kanyang ulo sa dingding malapit sa altar na gawa sa kahoy. Ang silid ay biglang natahimik. Lahat ay natigilan. Si Pepe ay natulala, ang kanyang mga mata ay nanlaki na para bang hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Si Clara ay nakahandusay ng walang imik. Nakapikit ang mga mata. Dugo ay nagsimulang dumaloy mula sa likod ng kanyang ulo. Sumigaw si Aling Lestari, humihingi ng tulong. Si Tatang Berto ay paika-ikang lumapit kay Clara at inalog ang kanyang balikat. Ngunit walang reaksyon. Lumuhod si Pepe sa tabi ng kanyang kapatid. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinidiinan ng panyo ang sugat sa ulo ni Clara. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Clara sa paos na boses, nagmamakaawa na gumising ang kanyang kapatid. Ang anak ni Clara ay umiyak, tinatawag ang kanyang ina. Ang tunog ng iyak ay umalinggaw sa sala na ngayon ay puno ng pagkasindak. Ilang kapitbahay ang tumakbo papasok matapos marinig ang sigaw. Tiningnan nila ang eksena na may takot sa kanilang mga mukha. May isang agad na tumakbo palabas upang tumawag ng ambulansya mula sa baryo. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa bubong na yero. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang sasakyan ng Rural Health Unit. 2 petugas ang pumasok na may dalang stretcher. Ang katawan ni Clara ay maingat na binuhat at dinala palabas ng bahay. Si Pepe ay naglakad sa likuran na may mabibigat na hakbang. Ang buong damit niya ay may mansa ng dugo. Ang sirena ng ambulansya ay bumasag sa katahimikan ng baryo. Mabilis itong umalis patungo sa daan pababa sa klinika ng bayan. Sa bakuran, nagsimulang magkaroon ng maliliit na sanaw ng tubig ulan. Ang amoy ng kandila ay humalo sa metalikong amoy ng dugo na kumalat sa sahig. Si Tatang Berto ay nakatingin ng walang laman sa dingding, ang kanyang mga mata ay nagluluha. Hinawakan niya ang kanyang dibdib habang bumubulong, marahang humihingi ng tawad sa Diyos para sa nangyari. Hindi nagtagal, 2 pulis mula sa himpilan ng bayan ang dumating matapos makatanggap ng ulat. Agad nilang siniguro ang lugar at pinakalma ang mga tao. Si Pepe ay dinala palabas ng bahay ng walang paglaban. Nakayuko lamang siya at sinabi sa mahinang boses na hindi niya sinasadyang saktan ang kanyang kapatid. Maingat siyang isinakay sa police car. Ang langit ay lalong dumilim. Ang ulan ay lalong lumakas, lumilikha ng malakas na tunog sa bubong. Isang police line ang inilagay sa paligid ng bakuran. Ang mga tao ay nakatayo sa gilid ng daan. Ang ilan ay bumubulong ng marahan, ang iba ay nakayuko lamang. Ang baryo San Mateo, na karaniwang payapa, ay naging tahimik. Pagsapit ng hapon, ang balita tungkol sa kritikal na kalagayan ni Clara ay kumalat mula sa isang bahay patungo sa isa pa. Sa tindahan ng kape malapit sa kanto, ilang matatanda ang nag-uusap sa mahinang tono. Hindi pa rin sila makapaniwala na si Pepe, na kilala bilang mabait at masipag magsimba, ay nasa kamay na ng pulisya dahil sa kaso ng karahasan laban sa sarili niyang kapatid. Tumunog ang kampana para sa dasal ng hapon sa gitna ng tunog ng ulan. Si Pepe ay nakaupo sa likod ng patrol car. Nakayuko ang kanyang ulo. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging pagkalito at malalim na pagsisisi. Sa lumang bahay, ang natitirang kandila ay dahan-dahang namatay. Ang usok nito ay umikot paitaas sa kisam na tila dala ang isang hindi masabing kalungkutan. Ang araw na dapat sana'y paggunita sa mga magulang ay naging araw ng pagluluksa para sa pamilya Reyes. Sa harap ng bahay, si Tatang Berto ay nakatayo sa ulan, nakatingin sa langit. Basa ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga labi. Bumulong siya ng marahan na marahil ang mga kaluluwa ni Mateo ay umiiyak habang pinapanood ang kanilang mga anak na nagsasakitan sa araw na dapat sana ipuno ng dasal at kapayapaan. Huminto ang ulan sa baryo San Mateo pagsapit ng gabi. Ang daanan sa baryo ay basa pa rin at sumasalamin sa liwanag ng mga sasakyang dumadaan. Sa bakuran ng pamilya Reyes, ang dilaw na police line ay nakakabit pa rin, marahang gumagalaw sa ihip ng hangin.
Ang mga taong kanina pang nakatayo at nagmamasid ay isa-isa nang nagsiwian na may malungkot na mukha. Walang tawanan, walang mahabang usapan. Alam ng lahat na ang araw na iyon ay matagal na maaalala bilang pinakamadilim na araw sa kanilang baryo. Sa himpilan ng pulisya ng bayan, ang simpleng interrogation room ay madilim, pinailawan ng isang malabong fluorescent lamp. Nakaupo si Jose Pepe Reyes sa isang silyang metal, ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. Ang kanyang basang damit ay nagsisimula ng matuyo, nag-iiwan ng mga pulang mansa sa dibdib at braso. Maputla ang kanyang mukha, namamaga ang mga mata at tuyo ang mga labi. Sa harap niya, isang batang pulis ang naghahanda ng mga papeles habang tinitingnan siya ng may awa. Si Major Leo de Guzman, isang senior officer na responsable sa investigasyon, ay pumasok ng may mahinahong hakbang. Kilala siya bilang isang taong matyaga at laging maingat sa pagharap sa mga kasong may kinalaman sa pamilya. Noong gabing iyon, mukha siyang pagod, ngunit nanatiling matalas ang kanyang tingin. Umupo siya sa tapat ni Pepe at matagal siyang tinitigan bago magsalita. Hiniling niya kay Pepe na ikwento kung ano talaga ang nangyari sa kanilang bahay kaninang tanghali. Huminga ng malalim si Pepe, ang kanyang boses ay paos na parabang naubusan ng lakas. Ipinaliwanag niya na ang araw na iyon ay ang unang anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang mga magulang. Inihanda na niya ang lahat mula pa noong umaga. Ang gusto lamang niya ay magkasama-sama ang kanilang pamilya at magdasal. Ngunit nang dumating si Clara, ang kanilang usapan ay nauwi sa pagtatalo tungkol sa lupang pamana. Inamin ni Pepe na sinubukan niyang magtimpi. Ngunit nang patuloy na magsalita si Clara sa galit na tono, nawalan siya ng kontrol at nasampal niya ito. Hindi niya inaasahan na ang sampal na iyon ay magiging trahedya. Nakikinig si Major de Guzman ng tahimik. Hindi niya pinutol ni isang salita. Pagkatapos huminto ni Pepe, may isinulat siya sa kanyang kwaderno. Pagkatapos ay nagtanong siya, nagkaroon ka ba ng masamang balak sa iyong kapatid dati? Dahan-dahang umiling si Pepe. Tumingin siya sa sahig at sinabi na mahal niya ang kanyang kapatid, na hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung may mangyari sa kanya. Sa labas ng silid, narinig ang boses ng ibang pulis na tumatanggap ng ulat mula sa ospital. Tumayo si Major de Guzman at lumabas. Sa makipot na pasilyo, ang hangin ng gabi ay humalo sa amoy ng kape at basang papel. Ang pulis na kararating lang ay nagbalita na kritikal ang kondisyon ni Maria Clara at sinusubukan pa rin siyang iligtas ng mga doktor. Naging tensyonado ang mukha ni de Guzman. Iniutos niya na agad na pumunta ang forensic team sa bahay ng pamilya Reyes upang kunin ang anumang ebidensya na maaaring naiwan. Samantala, sa ospital, walang tigil sa pagtatrabaho ang mga doktor at nurse. Patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa sugat sa ulo ni Clara. Ang kanyang anak ay natutulog sa upuan sa waiting room, yakap ng isang kamag-anak na kasama nila. Si Tatang Berto ay nakaupo sa sulok ng silid na nakayuko. Hindi siya tumitigil sa pagdarasal, umaasa na may himalang darating. Ngunit pagsapit ng hating gabi, lumabas ang doktor na may malungkot na mukha. Sinabi niya na hindi na maililigtas si Clara. Mabilis na nakarating ang balita sa himpilan ng pulisya. Tahimik na tumayo si Major de Guzman nang marinig ang ulat. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana, patungo sa burol na malabo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alam niyang ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol din sa puso ng tao na wasak ng pagsisisi. Bumalik siya sa interrogation room. Nakaupo pa rin si Pepe sa parehong lugar. Nang marinig niya ang balita na pumanaw na ang kanyang kapatid, nanginginig ang kanyang katawan. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Ang kanyang boses ay basag, nagmamakaawa na maibalik ang oras. Ang mga pulis sa silid ay hindi makapagsalita. Ang ilan sa kanila ay yumuko, tahimik na nakiramay sa kalungkutan. Pagkatapos ay hiniling ni Major de Guzman na dalhin si Pepe sa pansamantalang selda. Bago umalis, tinitigan ni Pepe ang isang maliit na larawan ng anak ni Clara na naiwan sa mesa. Bumulong siya na hindi niya sinasadyang maging masamang tao. Masyado lamang siyang mahina para pigilan ang galit. Sa labas ng opisina, muling umulan ng mahina. Tumingin si Major de Guzman sa langit at huminga ng malalim.
Alam niyang ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang mahabang investigasyon na magbubukas ng mga lumang sugat sa pamilyang iyon. Isinulat niya sa kanyang kwaderno na ang kasong ito ay dapat hawakan ng maingat dahil may kinalaman ito sa dugo at danga ng pamilya. Sa Barrio San Mateo, madilim na ang lumang bahay ng pamilya Reyes. Ang kandilang kaninang umaga ay sindi pa ay tuluyan ng namatay. Tanging ang tunog ng patak ng tubig mula sa bubong ang naririnig na tumatama sa sahig na bato. Sa sulok ng silid, nakasabit pa rin sa dingding ang larawan ng ama at ina ni Pepe. Ang kanilang tingin sa larawan ay tila malungkot sa ilalim ng paminsan-minsang liwanag ng kidlat. Ang anak ni Clara, na natutulog pa rin sa ospital, ay nananaginip tungkol sa kanyang ina na nakangiti sa palayan. Ang panaginip ay payapa. Tila nais pa rin ng Diyos na bigyan siya ng kaunting kapayapaan bago niya malaman ang mapait na katotohanan. Kasabay nito, si Pepe ay tahimik na nakaupo sa isang maliit na selda. Tinitigan niya ang sahig ng hindi kumukurap. Habang sa kanyang puso, iisa lamang ang pangusap na paulit-ulit na umaalinggaw. Kung pinili lamang niyang manahimik sa araw na iyon, lahat ng ito ay hindi mangyayari. Ang gabi sa San Mateo ay nagtapos sa isang mahabang katahimikan. Ang huni ng mga palaka mula sa sapa sa likod ng baryo ay marahang nag-aawitan na tila nakikiramay sa pagkawala. Walang bituin sa langit noong gabing iyon. Tanging isang manipis na ulap ang nakabitin, bumabalot sa buong baryo ng isang hindi masabing kalungkutan. Ang umaga sa Barrio San Mateo ay mas tahimik kaysa karaniwan. Ang mga kulay abong ulap ay nakatakip pa rin sa araw at ang mamasa-masang hangin ay dala ang amoy ng lupa na maihalong malamig na kandila. Sa lumang bahay ng pamilya Reyes, ang dilaw na police line na ikinabit kagabi ay nakawagayway pa rin sa harap ng tarangkahan. Ang mga taong dumadaan ay yumuyuko ng tahimik, walang nangangahas na lumapit. Ang bahay na iyon ay hindi na lugar ng paggunita, kundi isang lugar ng investigasyon ng isang trahedyang sumugat sa puso. Bandang umaga, 2 sasakyan ang huminto sa harap ng bahay. Ang forensic team mula sa kapulisan ng probinsya ay bumaba, dala ang kanilang mga kagamitan. Si Major Leo de Guzman ay kasama ang isang batang investigador na nagngangalang si Isa Marco Santos. Nakasuot sila ng guwantes at proteksyong sapatos. Ang kanilang mga yapak ay lumilikha ng tunog sa sahig na kahoy na basa pa. Ang amoy ng lumang kandila at tira-tirang pagkain mula kahapon ay bahagyang naamoy pa. Tiningnan ni Major de Guzman ang paligid. Ang mga dingding na nara ay mukhang kupas sa ilalim ng malabong liwanag mula sa bintana. Sa ibabaw ng altar, maayos pa ring nakalagay ang larawan ni Mateo at ng kanyang asawa. Ang kandila sa harap nito ay ubos na, nag-iiwan ng itim na mansa sa lalagyan. Sa sahig malapit sa kanlurang dingding, may mga tuyong pulang mansa. Agad na kinunan ng litrato at minarkahan ng forensic team ang bawat punto. Lumuhod si Marco malapit sa mansa. Pinagmasdan niya ang dingding na may maliit na bitak sa ibabang bahagi. May bakas ng pabilog na tama na kasing laki ng palad. Sa gitna nito, mayroon pang bakas ng madilim na kulay. Itinala niya ang sukat at posisyon ng marka, pagkatapos ay kumuha ng maliit na sample para sa pagsusuri. Natagpuan din niya ang isang hibla ng mahabang buhok na nakadikit sa sulok ng sahig at inilagay ito sa isang plastic bag para sa ebidensya. Dahan-dahang naglakad si Major de Guzman patungo sa altar. Pinansin niya ang isang silyang kahoy na nakabaliktad hindi kalayuan. Binali ang isang paa nito na parabang malakas na nahulog. Sa ilalim ng mesa, natagpuan ang maliliit na piraso ng salamin na pinaniniwalaang mula sa basong nabasag sa panahon ng insidente. Bawat bagay ay kinunan ng litrato at binigyan ng numero. Sa labas ng bahay, ilang residente ang tahimik na nakatayo sa gilid ng daan. Mahigpit na niyakap ni Aling Lestari ang kanyang alampay. Maputla pa rin ang kanyang mukha. Nang lapitan siya ng isang pulis para kunan ng testimonya, nagsalita siya sa mahinang boses. Sinabi niya na noong tanghali kahapon, payapa ang lahat hanggang sa magsimulang pag-usapan ni Clara at Pepe ang lupa ng pamilya. Tumataas ang kanilang boses, ngunit walang nag-akala na magtatapos ito sa trahedya. Dumating si Tatang Berto bandang 9:00. Dahan-dahan siyang naglakad gamit ang tungkod. Mukha siyang mas matanda kaysa kagabi. Magalang siyang kinamayan ni Major de Guzman.
Hiniling niya kay Tatang Berto na ipaliwanag ang posisyon ng lahat ng mangyari ang insidente. Sa nanginginig na boses, itinuro ni Tatang Berto ang direksyon ng mesa kung saan nakatayo si Clara at ang posisyon ni Pepe bago lumapit. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo ang dingding kung saan tumama ang ulo ni Clara. Nakikinig ng mabuti si Major de Guzman. Bawat detalye ay itinala. Pagkatapos ay hiniling niya sa forensic team na sukatin ang distansya sa pagitan ng posisyon ni Pepe at kung saan nahulog si Clara. Ang resulta ay nagpakita ng distansya na halos 1.2 metro. Mula sa taas at anggulo ng pagtama, tinatayang malakas ang pagtama ng ulo ni Clara sa dingding. Sa buong proseso, nanatiling tahimik ang bahay. Tanging ang tunog ng mga kagamitang forensic at ng lapis na sumusulat sa papel ang naririnig. Sa labas, unti-unting lumiwanag ang langit. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon ng puno ng bayabas sa bakuran, nagpapakita ng gumagalaw na anino sa sahig. Ngunit walang nakaramdam ng init. Lahat ng naroon ay tila dala ang parehong bigat ng kalungkutan. Pagkatapos ng halos 2 oras na pagtatrabaho, natagpuan ng forensic team ang isang maliit na piraso ng tela sa ilalim ng altar. Ang tela ay puti, tumigas na dahil sa dugong nakadikit dito. Ibinigay ito ng isang pulis kay Major de Guzman. Matagal niyang tinitigan ang bagay na iyon at sinabi sa mahinang boses na marahil ito ang ginamit ni Pepe para idiin ang sugat ng kanyang kapatid. Bago umalis sa lugar, tumayo si Major de Guzman sa gitna ng silid. Tiningnan niya ang larawan ni Kamateo sa dingding at huminga ng malalim. Sa kanyang puso, nagdasal siya na maging payapa ang mga kaluluwa ng 2 magulang kahit na ang kanilang bahay ay naging lugar na ng investigasyon. Isinara niya ang kanyang kwaderno at sinabi sa kanyang team na ang investigasyon ay hindi dapat tumigil sa ebidensya lamang, kundi dapat maunawaan kung bakit ang 2 magkapatid na nagmamahalan ay napunta sa ganitong trahedya. Nang hapon na iyon, dinala ang mga ebidensya sa laboratorio. Ang dingding na may bakas ng tama ay kinunan ng litrato mula sa iba't ibang anggulo. Bawat detalye ay maingat na sinukat upang walang pagkakamali sa rekonstruksyon. Ang bahay ay pansamantalang isinara. Tumayo si Tatang Berto sa harap ng bakod, matagal na nakatingin sa bahay. Nagluluha ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa mahinang boses na ang bahay na dating puno ng tawanan ay nag-iwan na lamang ng katahimikan at pagsisisi. Pagsapit ng gabi, namula ang langit sa San Mateo. Ang mga ibon ay nagsibalikan na sa kanilang mga pugad. Nakaupo si Major de Guzman sa kanyang police car habang binubuklat ang mga tala ng araw na iyon. Isinulat niya na ang pisikal na ebidensya ay sumusuporta sa pansamantalang konklusyon na ang pagkamatay ni Maria Clara ay sanhi ng pagtama ng ulo sa dingding matapos masampal. Ngunit idinagdag din niya na sa likod ng katotohanang iyon ay mayroong kwento tungkol sa pamilya, tungkol sa pagmamahal na naging sugat dahil sa mga salita at ego. Dahan-dahang umalis ang sasakyan sa baryo. Mula sa likurang bintana, nakikita pa rin ang dilaw na police line na kumakaway. Sa loob ng sasakyan, walang ingay maliban sa ugong ng makina. Isinara ni Major de Guzman ang kanyang kwaderno at tinitigan ang papalubog na araw. Sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula pa lamang ang paghahanap sa katotohanan. Ang hangin sa himpilan ng pulisya ng bayan ay mabigat noong gabing iyon. Kakatapos lang ng ulan, nag-iiwan ng amoy ng basang lupa na pumapasok sa maliit na bintana ng interrogation room. Nakaupo si Jose Pepe Reyes sa isang silyang metal. Ang kanyang 2 kamay ay magkadaop sa mesa. Sa ibabaw ng mesa ay may isang tasa ng tsaa na malamig na. Ang kanyang mga mata ay malungkot na nakatingin sa dingding na parabang may hinahanap na hindi nakikita. Sa labas ng silid, malabong maririnig ang boses ng mga pulis. Ang lahat ng gawain noong gabing iyon ay tila mabagal. Pumasok si Major Leo de Guzman sa silid ng may mahinahong hakbang. Dala niya ang mga papeles ng pansamantalang investigasyon at ang ulat mula sa forensic team. Seryoso ang kanyang mukha ngunit hindi mabagsik. Umupo siya sa harap ni Pepe, inilagay ang mga papeles sa mesa, at tinitigan ang lalaki ng malalim. Hindi siya agad nagtanong. Hinayaan lamang niyang manahimik ang silid. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita siya sa mahinang boses na alam na nila ang lahat ng nangyari sa bahay kahapon.
Ngunit gusto nilang marinig ito mismo mula kay Pepe upang maging malinaw ang lahat. Yumuko si Pepe, nanginginig ang kanyang mga labi habang sinusubukang magsalita. Paos ang kanyang boses, na para bang bawat salita ay hirap lumabas. Sinabi niya na noong araw na iyon, wala siyang balak na saktan ang sinuman. Gusto lamang niyang alagaan ang habilin ng kanyang ama na panatilihin ang lupa ng pamilya. Inamin niyang sinubukan niyang magtimpi mula pa noong umaga. Ngunit nang magalit si Clara at akusahan siyang sakim, ang kanyang puso ay parang nag-aapoy. Pakiramdam niya ay nabigo siya bilang kuya at bilang tagapangalaga ng dangal ng pamilya. Nakikinig si Major de Guzman nang hindi sumasabad. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng nanginginig na kamay ni Pepe, bawat mabigat na paghinga. Ipinagpatuloy ni Pepe ang kanyang kwento na malinaw pa sa kanyang alaala kung paano nahulog si Clara matapos niyang masampal. Narinig niya ang tunog ng pagtama ng ulo ni Clara sa dingding at pagkatapos noon, tila huminto ang mundo. Tumakbo siya palapit sa kanyang kapatid, tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit hindi sumasagot si Clara. Sinubukan niyang pigilan ang pagdurugo, ngunit hindi niya nagawa. Bumagsak ang luha ni Pepe sa mesa. Sinabi niya na humihingi siya ng tawad sa bawat sandali na kung maaari lang ay gusto niyang palitan ang posisyon ni Clara. Pinagsisisihan niya ang lahat ng salitang sinabi niya noong tanghaling iyon. Pagkatapos ay nagtanong si Major de Guzman tungkol sa kanilang relasyon bago ang insidente. Ipinaliwanag ni Pepe na pagkatapos ikasal, bibihira nang umuwi si Clara. Nagpapadala lamang siya ng mensahe kapag may kinalaman sa ari-arian. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mahal pa rin ni Pepe ang kanyang kapatid. Nagpadala pa nga siya ng pera nang mahirapan si Clara sa bayarin sa ospital ng kanyang anak. Nagsulat si Major de Guzman ng ilang tala. Tinitigan niya si Pepe at nagtanong kung nag-iwan ba ng huling habilin ang kanilang ama. Dahan-dahang umiling si Pepe. Sinabi niya na ang kanyang ama ay nag-iwan lamang ng pasalitang habilin na huwag ibenta ang lupa dahil doon nakalibing ang kanilang pamilya. Nararamdaman ni Pepe na may moral siyang responsibilidad na sundin ang habilin na iyon at natatakot siya na kung maibenta ang lupa, mawawalan na sila ng lugar para magtipon at magdasal. Muling nanahimik ang silid. Sa labas, maririnig ang mahinang tunog ng isang pulis na nag-aayos ng kable. Tiningnan ni Major de Guzman ang ulat ng forensic sa kanyang kamay at sinabi na ang ebidensya ay nagpapakita na ang pagkamatay ni Clara ay sanhi ng pagtama ng ulo dahil sa pagkahulog. Hindi dahil sa matigas na bagay o paulit-ulit na karahasan. Sinabi niya na naiintindihan nila na wala siyang intensyong pumatay. Ngunit kailangang umiral ang batas. Dahan-dahang tumango si Pepe. Hindi siya tumutol. Sinabi lamang niya na handa siyang tanggapin ang anumang parusa basta't maging payapa ang kaluluwa ng kanyang kapatid. Humiling siya na bigyan siya ng pagkakataong magsindi ng kandila at magdasal para kay Clara bago ilipat sa selda. Matagal na tinitigan ni Major de Guzman ang lalaki. Sa kanyang mukha, makikita ang malalim na kalungkutan. Hindi lamang dahil sa tungkulin, kundi dahil alam niyang sa likod ng maling gawa na iyon ay may pusong durog sa pagsisisi. Pagkatapos ay tinawag niya ang isang pulis at hiniling na pagbigyan ang hiling ni Pepe. Ilang minuto pagkatapos, isang pulis ang nagdala ng isang maliit na kandila mula sa evidence room. Sinindihan ni Pepe ang kandila na nanginginig ang kamay. Dahan-dahang umakyat ang usok, bumubuo ng manipis na linya sa hangin. Pumikit siya, bumulong ng dasal para sa kanyang kapatid. Naging tahimik ang silid. Tanging ang tunog ng dahan-dahang pagkasunog ng kandila ang naririnig sa gitna ng mabibigat na paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali, iminulat ni Pepe ang kanyang mga mata at sinabi na ang dasal na iyon ang tanging maibibigay niya ngayon. Tumayo si Major de Guzman, isinara ang mga papeles, at sinabi na titigilan na ang investigasyon sa gabing iyon at ililipat na si Pepe sa pansamantalang selda. Bago umalis, tiningnan ni Pepe si Major de Guzman at sinabi sa mahinang tono na hindi niya alam kung gaano katagal bago niya mapatawad ang kanyang sarili, ngunit susubukan niyang harapin ang lahat ng may pasensya. Nang dalhin siya sa selda, tahimik ang pasilyo ng himpilan. Ang dilaw na ilaw ay nakabitin ng mababa, nagpapakita ng mahahabang anino sa sahig. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng kampana para sa dasal ng gabi mula sa simbahan ng baryo.
Huminto si Pepe sandali, tumingin sa maliit na bintana, at bumulong ng marahan na marahil binibigyan pa siya ng Diyos ng panahon para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Sa labas, tumayo si Major de Guzman sa beranda ng opisina. Muling umulan ng mahina. Tumingin siya sa madilim na langit at nagdasal sa kanyang puso na sana'y matuto ang bawat tao na pigilan ang galit bago nito kunin ang lahat. Isinulat niya ang huling tala noong gabing iyon na ang kasong ito ay hindi lamang isang usapin ng batas, kundi isang malaking aral tungkol sa pamilya, tungkol sa pag-ibig, at tungkol sa pagkawala na nagmumula sa dila at kamay mismo. Kinaumagahan sa himpilan ng pulisya, mamasa-masa pa rin ang hangin at ang langit ay kulay abo. Sa harap ng opisina, ilang residente ng baryo San Mateo ang dumating na upang tumugon sa tawag ng pulisya para magbigay ng testimonya. Malungkot ang kanilang mga mukha. Ang ilan ay hindi pa rin makapaniwala na totoo ang nangyari sa bahay ng pamilya Reyes. Kasama nila si Tatang Berto, Aling Remedios, at dalawang malapit na kapitbahay na nasa bahay noong araw ng insidente. Nakaupo si Major Leo de Guzman sa pangunahing interrogation room. Sa mesa sa harap niya ay may mga tumpok ng papeles at isang simpleng tape recorder. Sinimulan niya sa pagtawag sa unang saksi, si Tatang Berto. Dahan-dahang lumakad ang matandang lalaki gamit ang tungkod. Mukha siyang pagod, namamaga ang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Maingat siyang umupo sa silya at tumingin sa mesa nang hindi nangangahas na tumingin ng diretsyo sa investigador. Sa mahinang boses, nagsimulang magkwento si Tatang Berto. Sinabi niya na mula pa noong umaga, payapa talaga ang kapaligiran sa bahay. Nagtipon ang lahat para sa anibersaryo. Handa na ang pagkain at lahat ay mukhang magkakasundo. Ngunit pagkatapos ng dasal, lumapit si Maria Clara kay Pepe at humiling na pag-usapan ang lupa ng pamilya. Tumanggi si Pepe sa dahilan na hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang pamana. Doon nagsimulang lumabas ang mga masasakit na salita. Huminto sandali si Tatang Berto, huminga ng malalim. Sinabi niya na noong una, kalmado pa si Pepe. Ngunit matapos magsalita si Clara sa mataas na tono at banggitin ang mga bagay na nakakasakit, namula ang mukha ni Pepe. Tumayo siya at matagal na tinitigan ang kanyang kapatid. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Clara. Ang tunog ng sampal ay napakalinaw. Nahulog si Clara at hindi na gumalaw. Biglang naging magulo ang sitwasyon. Lahat ay sumigaw at tumakbo palapit. Itinala ni Major de Guzman ang bawat detalye. Pagkatapos ay nagtanong siya kung uminom ba ng alak si Pepe bago ang insidente o kung galit ba siya dahil sa ibang bagay. Dahan-dahang umiling si Tatang Berto. Ipinaliwanag niya na hindi umiinom si Pepe at sa buong pagtitipon, hindi siya gaanong nagsalita. Tinapos niya ang kanyang kwento sa isang marahang pangungusap na pinagsisisihan niyang hindi siya agad tumayo at namagitan bago naging huli ang lahat. Pagkatapos lumabas ni Tatang Berto, si Aling Remedios naman ang tinawag. Hawak ng babae ang dulo ng kanyang alampay sa buong panahon. Pula ang kanyang mga mata, nanginginig ang boses nang magsimulang magsalita. Ipinaliwanag niya na nasa beranda siya nang marinig ang pagtatalo sa sala. Nakita niya si Pepe na nakatayo, tensyonado ang mukha. Habang si Clara ay nakatingin sa kanya nang may galit at doon nangyari ang sampal. Sinabi ni Aling Remedios na pagkatapos noon, sumigaw si Pepe at niyakap si Clara, sinusubukang pigilan ang pagdurugo gamit ang panyo. Wala siyang nakitang senyales na nais pa ni Pepe na saktan ito. Tumango si Major de Guzman. Alam niyang si Aling Remedios ang pinakamalapit sa pamilyang iyon. Pagkatapos ay nagtanong siya, paano ang kanilang relasyon noon? Sinabi ni Aling Remedios na mula pagkabata, napakalapit ng dalawang magkapatid. Laging inaalagaan ni Pepe si Clara na parang sarili niyang anak. Ngunit mula nang ikasal si Clara at lumipat sa Maynila, lumayo ang kanilang relasyon dahil bihira na silang magkita. Idinagdag din niya na madalas ikwento sa kanya ni Pepe na namimiss niya ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya alam kung paano ayusin ang kanilang relasyon. Pagkatapos ni Aling Remedios, ang susunod na saksi ay si Mang Darto, ang kapitbahay na ang bahay ay katabi mismo ng bahay ng pamilya Reyes. Sinabi niya na narinig niya ang sigaw mula sa loob ng bahay bandang 11:00 ng umaga. Nang pumasok siya, nakita niya si Pepe na yakap ang katawan ni Clara habang umiiyak.
May dugo sa sahig malapit sa dingding. Siya ang tumakbo palabas para tumawag ng ambulansya. Ayon sa kanya, napakabilis ng lahat. Sa loob lamang ng ilang segundo. Isinara ni Major de Guzman ang kanyang kwaderno at tiningnan ang mga saksi na nakaupo sa waiting room. Ang kanilang mga mukha ay pare-parehong nagpapakita ng kalungkutan. Alam niyang walang kasinungalingan sa kanilang mga salita. Lahat ng testimonya ay tumuturo sa iisang bagay, na ang pangyayari ay dahil sa bugso ng damdamin, hindi dahil sa galit. Ngunit kailangang humingi ng kalinawan ang batas. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi sa isang batang pulis na isulat ang kumpletong ulat mula sa bawat saksi na na-interrogate. Pagsapit ng hapon nang matapos ang investigasyon, naging tahimik ang opisina. Lumabas si Major de Guzman sa bakuran. Habang pinapanood ang langit na nagiging kulay kahel, naalala niya ang mga sinabi ni Aling Remedios tungkol sa pananabik na hindi kailanman nasabi sa pagitan ng dalawang magkapatid. Sa kanyang puso, bumulong siya na minsan ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa pag-ibig na hindi na ipahayag. Sa bahay ng pamilya Reyes, muling sinindihan ng ilang kamag-anak ang kandila. Muling napuno ng mabangong amoy ang hangin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdadala ng kapayapaan, kundi ng pagkawala. Sa dingding kung saan tumama si Clara, makikita pa rin ang madilim na mansa na hindi pa nalilinis. Nakaupo si Tatang Berto sa isang silyang kawayan sa beranda, nakatingin sa papalubog na araw, at bumubulong sa sarili na bawat pamilya ay may pagsubok at sila inawalan dahil hindi nila nagawang makinig sa isa't isa. Sa himpilan ng pulisya, ang mga testimonya ng gabing iyon ay isinumite kay Major de Guzman. Isinulat niya ang huling tala na lahat ng saksi ay nagbigay ng tapat at pare-parehong pahayag. Iisa lamang ang konklusyon na ang trahedya sa San Mateo ay hindi nagmula sa galit, kundi sa hindi pagkakaunawaan na naging isang bagyo sa isang iglap. Dahan-dahan niyang isinara ang libro at tumingin sa bintana. Ang gabi ay papalapit na. Dala ng hangin ang tunog ng kampana para sa dasal ng gabi mula sa malayo. At sa puso ng bawat taong sangkot, iisa lamang ang natitirang damdamin, pagsisisi. Noong gabing iyon, nakaupo si Major de Guzman sa kanyang opisina na pinailawan ng isang maliit na ilaw sa mesa. Sa labas ng bintana, muling umulan ng mahina, lumilikha ng ritmikong tunog sa bubong na ero. Sa ibabaw ng mesa ay may ilang pahina ng tala mula sa investigasyon at ulat ng forensic. Ngunit ang kanyang isipan ay wala sa mga numero o ebidensya, kundi sa tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Bakit ang dalawang magkapatid na dati nagmamahalan ay naging magkaaway sa araw na dapat sanay puno ng dasal? Binuksan niyang muli ang file tungkol sa pamilya ng yumaong Camateo Reyes. Nakasulat doon na si Camateo ay isang iginagalang na lider ng komunidad sa baryo San Mateo. Kilala siyang matalino at disiplinado sa pagpapanatili ng tradisyon. Ang kanyang asawa, si Aling Elena, ay isang mabait na babae na mahilig magtanim ng sampagita sa bakuran. Namuhay sila ng simple kasama ang dalawang anak, sina Josette Pepe at Maria Clara. Ayon sa mga kapitbahay, noong bata pa, halos hindi mapaghiwalay sina Pepe at Clara. Sabay silang naglalakad papasok sa eskwela, sabay nag-aani ng palay, at tuwing hapon ay nakaupo sa beranda, tinutulungan ang kanilang ina sa pag-aalaga ng mga bulaklak. Ngunit nagbago ang lahat matapos mag-asawa si Clara at lumipat sa Maynila. Mula noon, unti-unting nabuo ang distansya sa pagitan nila. Bihira nang umuwi si Clara, habang si Pepe ay nanatili sa baryo, inaalagaan ang kanilang mga magulang na tumatanda na. Huminga ng malalim si Major de Guzman. Alam niyang hindi bago ang ganitong kwento. Sa maraming pamilya, ang pamana ay madalas na nagiging mitsa ng mga lumang sugat. Nagsulat siya ng maliit na tala sa gilid ng file na ang usapin ng pamana ay madalas hindi tungkol sa halaga, kundi tungkol sa damdamin. Kinaumagahan, nagpasya si de Guzman na bisitahin muli ang bahay ng pamilya Reyes. Kasama niya si AC Marco Santos, ang batang investigador na malaki ang naitulong sa kanya. Ang langit ay kulay abo, ang ulap ay nakabitin pa rin sa mga palayan. Ang bahay ay tahimik, tanging ang tunog ng mga manok at pagaspas ng hangin ang naririnig. Sinalubong sila ni Tatang Berto sa harap ng tarangkahan. Mukha siyang mas kalmado kahit hindi pa nawawala ang lungkot. Inanyayahan sila ni Tatang Berto na umupo sa beranda na nakaharap sa likod bahay.
Sa paos na boses, nagsimulang magsalita si Tatang Berto. Sinabi niya na mahal ni Kamateo ang kanyang dalawang anak. Ngunit strikto rin siya sa kanyang mga prinsipyo. Naniniwala siyang ang lupang pamana ay isang tiwala mula sa mga ninuno na dapat alagaan para sa susunod na henerasyon. Madalas niyang sinasabi na ang lupa ay lugar kung saan dapat manatiling buhay ang dasal. Hindi siya nagsulat ng huling habilin dahil naniniwala siyang maiintindihan ito ng kanyang mga anak. Ngunit matapos siyang pumanaw, ang paniniwalang iyon ay naging sanhi ng alitan. Tumingin si Tatang Berto sa likod bahay. Sinabi niya na si Clara ay hindi naman sakim. Nahihirapan lamang siya sa buhay. Nawala ng trabaho ang kanyang asawa at kailangan ng kanyang anak ng pera para sa pag-aaral. Dumating siya hindi lamang para humingi ng bahagi, kundi umaasang makakausap niya ng mahinahon ang kanyang kuya. Ngunit ang sitwasyon sa bahay noong araw na iyon ay nagkamali. Nakikinig si Major de Guzman nang hindi sumasabad. Ang hangin ay marahang umiihip, dala ang amoy ng basang lupa. Sa sulok ng bakuran, ang mga sampagitang itinanim ni Aling Elena ay tumutubo pa rin kahit maraming dahon na ang naninilaw. Tiningnan ni de Guzman ang mga bulaklak at sinabi sa kanyang sarili na marahil doon nakatago ang sikreto ng bahay na ito, sa pagitan ng mga nakalimutang alaala. Maingat na nagtanong si Marco kung mayroon bang anumang itinago ang pamilya, tulad ng sulat o huling mensahe mula kay Kamateo. Umiling si Tatang Berto ngunit biglang may naalala. Sinabi niya na ilang buwan bago pumanaw, may isinulat si Kamateo sa isang lumang aklat dasalan na madalas niyang gamitin sa maliit na kapilya sa likod ng bahay. Ang aklat na iyon ay hindi pa natatagpuan mula nang i-renovate ang bahay. Napahinto si Major de Guzman sa sinabi nito. Humingi siya ng pahintulot na tingnan ang kapilya. Tumango si Tatang Berto at sinamahan sila sa likod. Ang kapilya ay maliit, yari sa kahoy at may lumang bubong na tisa. Sa loob ay may luhod-luhuran, ilang lumang aklat, at isang lumang larawan ni Kamateo noong bata pa siya. Maingat na sinuri ni Marco ang estante. Sa likod ng tumpok ng mga lumang aklat, natagpuan niya ang isang maliit na librong may kayumangging pabalat. Naninilaw na ang mga pahina, maalikabok ang mga gilid. Sa pabalat, nakasulat sa sulat kamay ni Kamateo, mga tala ng dasal at buhay. Dahan-dahang binuksan ito ni Major de Guzman. Sa huling pahina, may simpleng sulat na kupas na ang tinta. Ang sulat ay nagsasabi na ang lupa ng pamilya ay hindi dapat ibenta, ngunit hindi rin dapat maging dahilan ng pagtatalo. Isinulat ni Kamateo na ang lupa ay mapangangalagaan lamang sa pamamagitan ng pagmamahal at kasunduan ng kanyang dalawang anak. Kung sakaling mag-away sila, ang lupa ay dapat i-donate para sa kapakanan ng komunidad upang hindi ito maging sanhi ng kasalanan para sa susunod na henerasyon. Maingat na isinara ni Major de Guzman ang libro. Tiningnan niya si Tatang Berto at sinabi sa mahinang boses na marahil kung nabasa ito ng mas maaga, hindi sana mangyayari ang trahedya. Yumuko si Tatang Berto, nagluluha ang mga mata. Nang hapon na iyon, bumalik si de Guzman sa opisina na may mabigat na isipan. Nagsulat siya ng karagdagang ulat na ang ugat ng pangyayari sa San Mateo ay hindi galit, kundi kamangmangan. Ang mensahe ng ama na dapat sana'y maging tulay ay nawala sa paglipas ng panahon. Isinulat niya ang isang pangungusap sa dulo ng ulat na bawat pamilyang nawalan ng komunikasyon ay unti-unting mawawalan ng pag-ibig. At mula sa nawawalang pag-ibig na iyon, isinilang ang sugat na hindi kayang gamutin ng anumang batas. Dahan-dahang bumaba ang gabi. Muling naging tahimik ang baryo San Mateo. Tanging ang huni ng mga kuliglig mula sa likod bahay ang naririnig. Sa bahay ni Kamateo, ang mga sampagita ay marahang gumagalaw sa ihip ng hangin. Ang mabangong amoy nito ay pareho pa rin. Tila nais ipaalala sa lahat na sa likod ng kalungkutan, laging may mga alaalang hindi dapat kalimutan. Ang umaga sa probinsya ay malamig, may manipis na ulap na bumabalot sa mga palayan. Nakaupo si Major de Guzman sa kanyang maliit na opisina, binabasa ang karagdagang ulat mula kay S.I. Marco Santos. Sa papel, nakasulat ang buod ng buhay ni Jose Pepe Reyes mula pagkabata. Dahan-dahang binasa ni de Guzman na para bang bawat pangungusap ay nagbubukas ng isa pang layer ng kwentong hindi kailanman naikwento. Si Pepe ay isinilang at lumaki sa baryo San Mateo, ang panganay sa dalawang magkapatid.
Kilala siya bilang isang batang tahimik ngunit masipag. Mula pagkabata, tinutulungan na niya ang kanyang ama sa bukid at ang kanyang ina sa paghahanda ng mga sampag-itang ibebenta sa palengke. Naaalala siya ng kanyang mga kaklase bilang isang estudyanteng hindi kailanman nakikipag-away. Madalas siyang umuwi ng maaga para tulungan ang kanyang ina, sa halip na maglaro sa ilog tulad ng ibang mga bata. Pagkatapos ng high school, hindi na nagpatuloy si Pepe sa kolehiyo. Pinili niyang manatili sa baryo dahil nararamdaman niyang matanda na ang kanyang mga magulang at kailangan ng tulong. Naging karpintero siya, nag-aayos ng mga kasangkapan, gumagawa ng mga pinto at mesa para sa mga residente. Kilala rin siyang masipag magdasal, bihira lumiban sa misa sa kapilya. Maraming residente ang nagsasabi na si Pepe ay isang taong matulungin. Nang masira ang bahay ni Mang Darto dahil sa bagyo, dumating si Pepe na may dalang mga kagamitan at tumulong mag-ayos ng hindi hinihilingan. Madalas din siyang sumasama sa bayanihan sa paglilinis ng sementeryo tuwing bago mag-Semana Santa. Walang sinuman ang nag-akala na ang isang taong kasing bait niya ay masasangkot sa ganitong kaso. Binasa ni Major de Guzman ang ibang bahagi ng ulat. Nakasulat doon na nang magkasakit ang kanyang ina maraming taon na ang nakalipas, si Pepe ang nag-alaga sa kanya gabi-gabi. Tinanggihan pa niya ang isang alok na trabaho sa syudad para manatili sa bahay. Matapos pumanaw ang kanyang ina, lalong naging tahimik si Pepe. Hindi siya nag-asawa, marahil dahil nararamdaman pa rin niya ang responsibilidad na alagaan ang bahay at ang libingan ng pamilya. Samantala, si Clara ay nanirahan sa Maynila kasama ang kanyang asawa na nagtatrabaho bilang driver. Hindi sila mayaman, ngunit sapat. Ang kanilang relasyon ay nagsimulang manlamig matapos pumanaw ang kanilang ama. Ayon sa ilang kamag-anak, nalungkot si Clara dahil hindi siya nakauwi nang mamatay ang kanyang ama. Dala niya ang malaking pagsisisi at ang damdaming iyon ay naging isang matigas na paninindigan tuwing pag-uusapan ang lupa ng pamilya. Isinara ni Major de Guzman ang file at tumingin sa bintana. Bumulong siya sa sarili na minsan kahit ang pinakamabait na tao ay maaaring maging marupok kapag nabibigatan ng responsibilidad at mahabang kalungkutan. Upang mas maunawaan, nagpasya si de Guzman na kausapin ang ilang residente na matagal nang kilala si Pepe. Naglakad siya patungo sa bahay ni Mang Darto sa dulo ng baryo. Nakaupo ang lalaki sa isang bangkong kawayan habang nagbabalat ng mais. Nang makita si de Guzman, yumuko siya ng magalang at inanyayahan siyang pumasok. Sa mahinang boses, nagtanong si de Guzman tungkol kay Pepe noong bata pa ito. Ngumiti ng mapait si Mang Darto. Sinabi niya na si Pepe ay isang batang masyadong mabait para sa isang buhay na mahirap. Mula nang mamatay ang kanyang ama, halos hindi na lumalabas si Pepe sa gabi. Nagtatrabaho lamang siya, nagdarasal at natutulog. Minsan, nakaupo siya sa beranda, nakatingin sa daan habang nagdarasal. Minsan niyang sinabi kay Darto na ang pinakakinatatakutan niya ay ang magbigay ng kahihiyan sa mga kaluluwa ng kanyang mga magulang. Napahinto si de Guzman sa mga salitang iyon. Nagsulat siya ng maliit na tala sa kanyang kwaderno. Bago magpaalam, sinabi ni Darto na bago ang insidente, pumunta sa kanya si Pepe. Ikinuwento niya na gusto ni Clara na ibenta ang isang bahagi ng lupa. Mukhang balisa si Pepe. Sinabi niya na hindi siya galit sa kanyang kapatid. Natatakot lamang siya na kung mapunta sa ibang kamay ang lupa, mawawalan na sila ng lugar para magtipon sa mga araw ng dasal. Tinapik siya ni Darto sa balikat noon, sinabihan siyang magpasensya. Pero marahil, sabi ni Darto, masyado nang matagal na itinatago ni Pepe ang bigat sa kanyang puso nang hindi alam kung paano ito ilalabas. Pagsapit ng hapon, huminto si de Guzman sa gilid ng palayan sa likod ng bahay ng pamilya Reyes. Sa di kalayuan, nakatayo ang bahay na tahimik, napapalibutan ng mga puno ng bayabas at mga sampag-itang nagsisimula ng malanta. Inisip niya ang mga araw ni Pepe bago ang trahedya. Nagtatrabaho sa kanyang maliit na pagawaan, nagpapakain ng manok, at nagsisindi ng kandila sa altar tuwing hapon. Ang kanyang buhay ay simple, puno ng kapayapaan. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat dahil lamang sa isang sampal. Dumating si Isa Marco Santos na may dalang resulta ng panayam mula sa opisina ng baryo. Iniulat niya na walang anumang record ng paglabag o problema sa batas na kinasangkutan ni Pepe. Noong 2019 pa nga,
nakatanggap siya ng maliit na parangal mula sa kapitan dahil sa pagtulong sa paglikas ng mga residente noong baha. Ngumiti ng bahagya si Major de Guzman nang marinig iyon. Naglakad sila pabalik sa police car. Ang papalubog na araw ay kulay kahel na maputla. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng kampana mula sa lumang kapilya na itinayo ni Mateo ilang dekada na ang nakalipas. Huminto sandali si de Guzman, tumingin sa direksyon ng kapilya, at bumulong sa kanyang puso na marahil si Pepe ay biktima lamang ng isang napakahabang katahimikan. Sa kanyang tala sa gabi, isinulat ni de Guzman na ang buhay ni Jose, Pepe, Reyes ay isang larawan ng isang taong pasan ang responsibilidad na masyadong mabigat para sa kanyang sarili. Nawalan siya ng mga magulang, nawalan ng kapayapaan, at sa huli, nawalan ng kontrol. Isinulat niya ang isang huling pangungusap bago isara ang libro, na sa bawat malaking pagkakamali, laging may nakatagong maliit na buhay na dati puno ng kabutihan. At iyon ang dahilan kung bakit ang isang trahedya ay napakasakit. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa San Mateo. Ang hangin ay dala ang huni ng mga kuliglig at amoy ng sampagita mula sa lumang bakuran. Ang larawan ng pamilya Reyes sa dingding ng kapilya ay nakasabit pa rin, tahimik na nakangiti sa walang laman na espasyo sa ilalim nito. Sa likod ng ngiting iyon, nakatago ang kwento ng dalawang anak na dati nagmamahalan at isang lalaking ngayon ay kailangang matutong tanggapin na ang kabutihan ng nakaraan ay hindi laging kayang burahin ang pagkakamali sa kasalukuyan. Ang langit sa San Mateo noong umagang iyon ay madilim. Ang mga kulay abong ulap ay nakabitin ng mababa sa ibabaw ng mga burol at ang hangin ay dala ang amoy ng basang lupa mula sa ulan kagabi. Sa harap ng bahay ng pamilya Reyes, maayos nang nakaparada ang mga sasakyan ng pulis. Muling ikinabit ang dilaw na police line sa bakod na kawayan na nagsisimula ng mabulok. Ang mga residente ay nakatayo sa malayo, ang ilan ay bumubulong ng mahina, ang iba ay nakatingin lamang na may tensyon sa mukha. Alam nilang sa araw na iyon, gagawin ng pulisya ang rekonstruksyon ng insidente, ulitin ang bawat hakbang ng trahedyang sumugat sa puso ng buong baryo. Nakatayo si Major Leo de Guzman sa beranda ng bahay, sinusuri ang mga papeles sa kanyang kamay. Sa tabi niya ay si AC Marco Santos na may dalang kamera at mapa ng posisyon sa silid. Ang malamig na hangin ng umaga ay tumatagos na nagiging parang manipis na usok ang kanilang hininga. Sa loob ng bahay, muling inayos ang mga upuan ayon sa posisyon noong araw ng insidente. Ang malaking mesa na kahoy ay inilagay sa gitna ng silid at sa kanlurang dingding, malabo pa ring makikita ang bakas ng madilim na mansa na hindi naalis kahit nalinis na. Dinala si Jose, Pepe, Reyes mula sa selda na may mahigpit na bantay. Mukha siyang mas payat, nakasuot ng simpleng damit na kulay abo. Maputla ang kanyang mukha, mabagal ang kanyang mga hakbang. Nakayuko siya ng tahimik habang dumadaan sa bakuran na dati ilugar kung saan siya lumaki kasama ang kanyang kapatid. Lahat na nakakita sa kanya ay natahimik. Walang sigaw, walang panlalait, tanging isang mahabang katahimikan ang bumalot sa hangin. Bago magsimula ang rekonstruksyon, nilapitan siya ni Major de Guzman at sinabi sa mahinahong boses na sundin niya ang bawat utos. Nang hindi nagmamadali, dahan-dahang tumango si Pepe. Tumingin ang kanyang mga mata sa sahig at huminto sandali sa dingding kung saan nahulog si Clara. Isang sulyap lang at nakitang tumulo ang kanyang luha. Nagsimula ang rekonstruksyon sa pagbasa ng kronolohiya. Tumayo si Marco sa gitna ng silid, hawak ang tala, binabasa sa walang emosyon na tono ang oras at mga pangyayari mula sa simula ng pagtitipon hanggang sa trahedya. Nagtala ang mga pulis habang si Pepe ay inutusang tumayo sa posisyon kung saan siya nakaupo noong araw na iyon. Isang babaeng pulis ang gumanap bilang si Clara, nakatayo sa harap niya. Bawat hakbang ay ginawa ng dahan-dahan at maingat. Nang dumating sa bahagi ng pagtatalo, hiniling ni Major de Guzman kay Pepe na ikwento kung ano ang nasa isip niya noon. Sumagot si Pepe sa nanginginig na boses na nahihiya siya sa harap ng pamilya dahil malakas magsalita ang kanyang kapatid at inakusahan siyang sakim. Gusto niyang magpaliwanag ng mahinahon, ngunit hindi lumabas ang kanyang boses. Tanging ang pintig ng kanyang puso ang naririnig niya na lalong bumibilis at bigla na lamang, itinaas niya ang kanyang kamay ng hindi nag-iisip. Pagkatapos ay ipinakita niya ang galaw ng kanyang kamay ng dahan-dahan, tila nag-aalangan, na sumampal sa hangin sa harap ng mukha ng saksi na gumanap bilang si Clara.
Ang kanyang galaw ay hindi malakas, ngunit sapat na para ipakita ang direksyon at taas ng sampal. Pagkatapos noon, huminto si Pepe. Mabigat ang kanyang paghinga. Yumuko siya ng malalim, hindi na kayang magpatuloy. Naging tahimik ang silid. Tanging ang yapak ni Marco ang narinig na lumipat sa kabilang panig para kumuha ng litrato at sukatin ang distansya sa pagitan ng posisyon ni Pepe at ng dingding kung saan nahulog si Clara. Pinahinto ni Major de Guzman ang lahat sandali. Tiningnan niya si Pepe at nagtanong sa mahinang tono kung noong oras na iyon talagang alam niyang maaaring makasakit sa kanyang kapatid ang sampal na iyon. Sumagot si Pepe ng marahan na hindi. Gusto lamang niyang tumigil sa pagsigaw si Clara. Hindi niya alam na masyadong malapit ang pader sa likuran. Ang pangungusap na iyon ay sinabi ng mahina, halos pabulong. Ipinagpatuloy ang rekonstruksyon hanggang sa huling bahagi. Minarkahan ng medical forensic ang punto sa sahig kung saan nahulog si Clara. Kinunan ng litrato mula sa iba't ibang anggulo. Lahat ng sukat ay tumugma sa naunang ulat ng forensic. Ang bakas ng tama sa dingding ay eksaktong kapantay ng taas ng ulo ni Clara. Ang pansamantalang konklusyon ay sinabi sa lugar na ang pagkamatay ay dahil sa pagtama ng ulo matapos masampal. Nang matapos ang lahat, isinara ni Major de Guzman ang tala at sinabi sa mabigat na boses na ang rekonstruksyon na ito ay hindi para saktan ang sinuman, kundi para hanapin ang katotohanan. Tahimik lamang si Pepe, basa ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa mesa kung saan nakatayo si Clara dati at dahan-dahang lumakad patungo sa altar ng pamilya. Huminto siya sa harap ng larawan ng kanyang mga magulang. Sa nanginginig na kamay, inayos niya ang kwadro na nakatabingi at matagal na yumuko. Si Tatang Berto, na naroon bilang saksi, ay tumingin mula sa malayo, puno ng luha ang kanyang mga mata. Alam niyang ang lalaking iyon ay hindi isang kriminal, kundi isang taong natalo ng galit at tadhana. Si Aling Lestari, na nakatayo sa labas ng pinto, ay tinakpan ang kanyang bibig ng alampay, hindi mapigilan ang pag-iyak. Pagkatapos ng lahat ng proseso, dinala si Pepe palabas ng bahay. Huminto siya sandali sa pintuan, tinitigan ang silid sa huling pagkakataon. Bumulong siya ng marahan na ang bahay na ito ay dating pinakapayapang lugar sa mundo at ngayon, natatakot na siyang tingnan ito muli. Naglakad si Major de Guzman sa likuran niya, nakayuko ng tahimik. Walang salitang kayang sabihin. Nang dahan-dahang umalis ang sasakyan ng pulis sa bakuran, ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay tahimik lamang. Umihip ang hangin, dala ang amoy ng mga sampagitang nagsisimula ng mamukadkad sa likod bahay. Ang langit ay kulay abo pa rin, ngunit sa pagitan ng mga ulap ay may isang sinag ng liwanag na tumagos pababa. Tumingin si Major de Guzman sa liwanag na iyon at naisip na marahil binibigyan pa ng Diyos ng kaunting espasyo para sa kapatawaran ang mga taong tunay na nagsisisi. Nang hapon na iyon, nilagdaan ng lahat ng panig ang ulat ng rekonstruksyon. Isinara ni Marco ang kanyang folder na may pagod na mukha. Sinabi niya sa mahinang boses na marahil ang kasong ito ay magiging aral sa maraming pamilya na ang pinakamaliit na pagtatalo ay maaaring maging isang malaking pagkawala kung hindi ingatan ang mga salita. Tumango lamang si Major de Guzman at tumingin sa bintana ng opisina. Ang papalubog na araw ay tumagos sa mga dahon, lumilikha ng gininto ang kulay sa hangin na tila nais burahin ang kaunting kalungkutan na nakabitin mula noong araw na iyon. Ang mga unang araw sa bilangguan ng probinsya ay mabagal para kay Jose Pepe Reyes. Ang makipot na silid na may kulay abong pader ay kakaiba sa kanya. Walang tilaok ng manok, walang hangin mula sa palayan, tanging ang tunog ng mga yapak ng mga gwardiya, at ang kaluskos ng kadena ng bakal na pinto na binubuksan tuwing umaga. Nakaupo si Pepe sa sulok ng kanyang selda na nakayuko. Hawak niya ang isang maliit na rosaryo na pamana ng kanyang ama, isang bagay na laging kasama niya sa pagdarasal mula pagkabata. Tuwing umaga, kapag tumatagos ang sikat ng araw sa rehas, nagigising si Pepe at tinitingnan ang refleksyon ng liwanag sa sahig. Itinuturing niyang ang liwanag na iyon ay isang pagbati mula sa labas, mula sa baryong dati niyang inalagaan ng may pagmamahal. Sa gitna ng katahimikan, madalas niyang marinig ang boses ng ibang mga bilanggo na malakas magsalita. Ngunit bihira siyang sumagot. Mas pinipili niyang maupo ng tahimik, inuulit ang parehong dasal araw-araw, humihingi ng kapatawaran para sa kanyang sarili at para sa kaluluwa ng kanyang kapatid.
Ang gwardyang nagbabantay, isang binatang nagngangalang Andri, ay madalas siyang pagmasdan mula sa malayo. Si Pepe ay hindi kailanman gumawa ng gulo. Tumutulong siya sa paglilinis ng pasilyo, nagwawalis ng sahig, at minsan ay nagdidilig ng mga bulaklak sa loob ng bakuran. Tuwing nagtatrabaho, ginagawa niya ito ng tahimik na para bang may binabayaran siyang hindi nakikita. Madalas sabihin ni Andri sa kanyang mga kasamahan na si Pepe ay ibang klase ng bilanggo. Hindi siya tumitingin ang may galit, hindi nagsasalita ng malakas, at hindi kailanman humihingi ng anuman. Isang hapon, naglakas loob si Andri na kausapin siya. Maingat siyang nagtanong kung pinagsisisihan ba ni Pepe ang nangyari. Ngumiti ng bahagya si Pepe, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Sinabi niya na ang pagsisisi ay naging pang-araw-araw na niyang pagkain. Hindi lamang siya nagsisisi dahil nawala ang kanyang kapatid, kundi dahil sinira niya ang tiwala ng kanyang ama at ina na laging humihiling sa kanya na alagaan ang pamilya. Sinabi niya na tuwing gabi bago matulog, lumalabas ang mukha ni Clara sa kanyang panaginip, nakangiti at pagkatapos ay nawawala. Minsan, nagigising siyang may luha nang hindi alam kung nasa totoong mundo pa ba siya o nasa isang walang katapusang pagsisisi. Ang mga gabi sa bilangguan ay mahaba. Madalas nakaupo si Pepe sa sahig, nakatingin sa kisame, nakikinig sa huni ng mga kuliglig mula sa labas ng pader. Pumipikit siya at iniisip ang lumang bahay sa San Mateo. Ang mga sampagitang tumutubo sa bakuran at ang boses ng kanyang ina na tumatawag mula sa kusina. Lahat ng alaalang iyon ay dumarating ng paulit-ulit na parang isang pelikulang hindi tumitigil. Sa katahimikan, napagtanto niya na ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang mga pader na kumukulong, kundi ang isip na patuloy na inuulit ang parehong pagkakamali. Ilang linggo pagkatapos, pinayagan ng pulisya ang pagbisita ng pamilya. Dumating si Tatang Berto kasama ang kanyang anak, may dalang damit at ilang saging na saba na paborito ni Pepe. Nang makita niya ang mukha ng matandang lalaki, mabilis na tumayo si Pepe. Nagluluha ang kanyang mga mata. Mahigpit na hinawakan ni Tatang Berto ang kanyang kamay. Sinabi niya sa nanginginig na boses na lahat ng taga-baryo ay nagdarasal para sa kanya na maging malakas. Na walang nagagalit sa kanya. Umaasa lamang sila na mananatili siyang magdasal at taos-pusong pagsisihan ang kanyang ginawa. Tumango si Pepe, hindi makapagsalita. Sinabi lamang niya na gusto niyang malaman ni Clara na lagi niya itong minahal kahit huli na ang lahat. Matagal siyang tinitigan ni Tatang Berto, pagkatapos ay tinapik ang kanyang balikat at bumulong na laging nagbibigay ng pagkakataon ang Diyos para magbago. Kahit para sa mga nahulog sa pinakamasamang kasalanan. Pagkatapos noon, naghiwalay sila sa katahimikan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magsulat si Pepe. Sa sulok ng selda, nagsusulat siya sa mga lumang papel na may maliit na sulat kamay. Nagsusulat siya ng mga dasal, maikling tula, at mga tala tungkol sa kanyang buhay. Isa sa mga sulat na natagpuan ni Andri ay nagsasabing kayang tiisin ng tao ang gutom, kayang tiisin ang pagod, ngunit hindi kayang tiisin ang pagsisisi. Dahil ang pagsisisi ay isang salamin na laging nagpapakita ng ating mukha sa pinakamadilim na sandali. Ilang beses binasa ni Andri ang sulat na iyon sa kanyang mga kasamahan. Natahimik sila, hindi makapaniwala na ang mga salitang kasing ganda noon ay nagmula sa isang bilanggo. Nagsimula silang tratuhin si Pepe nang may paggalang hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kapayapaang nagmumula sa kanya. Bihira magsalita si Pepe, ngunit bawat pangungusap na sinasabi niya ay laging nakakakalma. Isang gabi, malakas ang ulan. Kumidlat sa di kalayuan, nagpapaliwanag sa pasilyo ng bilangguan ng puting liwanag. Nagising si Pepe at lumuhod sa sahig. Tumingala siya sa maliit na bintana at matagal na nagdasal. Humiling siya na tanggapin ng payapa ang kaluluwa ng kanyang kapatid at nabigyan siya ng pagkakataong pagbayaran ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng mabubuting gawa gaano man kaliit. Pagkatapos magdasal, tahimik siyang umupo habang hawak ang rosaryo. Sa katahimikang iyon, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, medyo kalmado ang kanyang mukha. Kinaumagahan, natagpuan ni Andri ang isang piraso ng papel na nakalagay malapit sa pinto ng selda. Maikli ang nakasulat doon na ang galit ay isang apoy na mas mabilis masunog kaysa sa oras. Kung hindi ito apulahin ng pasensya, susunugin nito ang lahat. Kahit ang pinakabanal na pag-ibig.
Patuloy na lumipas ang mga araw. Hindi na binibilang ni Pepe ang oras. Nagtatrabaho siya, nagdarasal at nagsusulat. Tuwing nakikita niya ang papalubog na araw na tumatago sa rehas, ngumingiti siya ng bahagya at nagpapasalamat na binigyan pa siya ng pagkakataong magbago. Alam niyang sa labas, maaaring tumutubo pa rin ang mga sampagita sa bakuran ng kanilang bahay at bawat talulot nito ay nagdadala ng pag-asa na isang araw, kahit huli na, babalik siya sa kanyang baryo hindi bilang isang may kasalanan, kundi bilang isang taong natutong magpatawad sa kanyang sarili. Noong gabing iyon bago matulog, nakahiga si Pepe, nakatingin sa kisam. Bumulong siya sa sarili na hindi maaaring piliin ng tao ang nakaraan, ngunit maaaring piliin kung paano ito pagbabayaran. Pumikit siya at sa kanyang panaginip, nakangiti si Clara sa ilalim ng puno ng bayabas, kumakaway na parabang nagpapatawad. Ang umaga sa probinsya ay nababalot ng makapal na ulap na tumatakip sa buong bakuran ng himpilan ng pulisya. Dumating si Major Leo de Guzman ng mas maaga kaysa karaniwan. Hawak niya ang isang malaking folder na naglalaman ng mga dokumento ng imbestigasyon ng kaso sa San Mateo na malapit nang matapos. Umupo siya sa kanyang mesa, matagal na tinitigan ang kulay kayumangging folder bago ito buksan. Sa loob ng folder ay may mga larawan ng bahay ng pamilya Reyes, mga sketch ng silid, ulat ng forensic, at ang sulat kamay na pag-amin ni Jose Pepe Reyes. Kumpleto na ang lahat ng ebidensya at testimonya. Ngunit sa puso ni de Guzman, mayroon pa ring hindi niya maisulat bilang konklusyon. Dumating si AC Isa Marco Santos na may dalang 2 tasa ng itim na kape. Mukha siyang pagod matapos magdamag na kinopya ang resulta ng rekonstruksyon sa opisyal na ulat. Inilagay niya ang kape sa mesa at umupo sa tapat ni de Guzman. Nagtanong siya sa mahinang boses kung malapit nang isumite ang huling ulat sa piskalya. Tumango si de Guzman, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa blangkong papel sa harap niya. Sinabi niya na maaaring matapos ang ulat sa batas ngayon, ngunit ang ulat ng puso ay marahil hindi kailanman matatapos. Nagsimula siyang magsulat ng dahan-dahan. Ang unang linya ay naglalaman ng buod ng kaso tungkol sa pagtatalo ng pamilya, tungkol sa isang sampal na nauwi sa pagkawala ng 2 buhay. Ngunit pagkatapos ng ilang pangusap, huminto ang kanyang kamay. Inilagay niya ang panulat at tumingin sa bintana. Ang ulap ay nakabitin pa rin sa hangin, tinatakpan ang ilang bahagi ng mga bubong ng bahay. Naalala ni de Guzman ang mukha ni Pepe noong rekonstruksyon. Ang walang laman na tingin na puno ng pagsisisi. Naalala rin niya ang mga sampagita sa bakura ng bahay na iyon, tumutubo sa pagitan ng mga bato na may malambot na amoy na hindi kailanman kumukupas. Tahimik na pinagmasdan ni Marco ang kanyang hepe. Alam niyang hindi lamang ulat ang isinusulat ni de Guzman, kundi isinusulat din niya ang damdaming hindi maaaring ipahayag sa korte. Sinabi ni de Guzman sa mahinang boses na sa loob ng maraming taon, marami na siyang hinawakang kaso ng pagpatay. Ngunit ngayon lamang niya naramdaman na lahat ng sangkot ay biktima. Si Pepe ay biktima ng responsibilidad na masyadong mabigat. Si Clara ay biktima ng galit at mahabang distansya. At ang kanilang pamilya ay biktima ng katahimikang hinayaang lumaki at maging pader sa pagitan ng pag-ibig. Ipinagpatuloy niya ang pagsusulat. Ang kanyang sulat ngayon ay hindi na matigas tulad ng karaniwang ulat, kundi dumadaloy na parang isang pagninilay. Isinulat niya na ang trahedya sa San Mateo ay naging salamin ng karupukan ng tao. Minsan, ang pinakamahal ay siya ring pinakamasakit dahil hindi alam kung paano pigilan ang galit. Isinulat niya na maaaring hatulan ng batas ang isang kaso, ngunit puso lamang ang makapagpapagaling ng sugat. Matagal na natahimik si Marco. Pagkatapos ay nagtanong siya, naranasan niyo na po ba ang katulad nito? Ang mawalan dahil sa isang pagtatalo na hindi naayos? Umiti ng mapait si de Guzman. Sinabi niya na mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki, at nag-away sila ng malubha maraming taon na ang nakalipas dahil lamang sa pamana ng bahay ng kanilang mga magulang. Mula noon, hindi na sila nagkita. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa silid. Pagkatapos ng ilang sandali, isinara ni de Guzman ang file at sinabi na marahil ibinigay sa kanya ng Diyos ang kasong ito upang matuto siyang magpatawad sa kanyang sarili. Tiningnan niya ang larawan ng pamilya Reyes sa loob ng file at sinabi sa mahinang boses na gusto niyang pumunta sa baryong iyon muli bago isumite ang ulat.
Nang hapon na iyon, pumunta sila ni Marco sa San Mateo. Basa pa ang daan matapos ang ulan. Sa buong biyahe, tahimik ang mga puno na parabang nakikinig. Nang dumating sila sa lumang bahay, papalubog na ang araw. Ang amoy ng sampagita ay naamoy sa bakuran. Sa harap ng pinto, sinalubong sila ni Tatang Berto na may mahinang ngiti. Inanyayahan silang pumasok at binigyan ng mainit na tsaa. Umupo si De Guzman sa beranda, tinitingnan ang dingding kung saan nangyari ang trahedya. Ngayon, wala na ang madilim na mansa, pinalitan ng bagong puting pintura. Sa altar, magkatabi ang larawan ni Mateo at Maria Clara. Sa ilalim nito ay may kandilang nakasindi pa. Ang kapaligiran sa bahay ay payapa. Kahit na ang katahimikan nito ay nagtatago ng 1,000 kwento. Ikinuwento ni Tatang Berto na tuwing hapon, pumupunta siya para linisin ang bakuran at magsindi ng kandila. Naniniwala siyang payapa na ang kaluluwa ng dalawa. Sinabi niya na bago pumanaw, sinabi ni Mateo na ang bahay na ito ay dapat manatiling lugar ng dasal, hindi lugar ng paghihiganti. Ang pangungusap na iyon ay nagpayuko kay De Guzman ng matagal. Nang dumilim, naglakad si De Guzman sa likod bahay. Doon, malago ang mga sampagita. Pumitas siya ng isang maliit na tangkay at hinawakan ito. Sinabi niya sa kanyang puso na sa lahat ng ebidensya na kanyang nakalap, ang bulaklak na ito ang pinakatapat. Ang bulaklak ay hindi nagtatago ng kasinungalingan. Tanging isang malambot na amoy na nagpapaalala sa tao na bawat buhay, gaano man kaikli, ay tiyak na nagbigay ng ganda. Tumayo si Marco sa tabi niya, nakatingin sa langit na unti-unting nagiging kulay kahel. Sinabi niya na marahil ang tunay na katarungan ay hindi tungkol sa kung sino ang mali at sino ang tama, kundi kung paano natututo ang tao mula sa kanyang mga pagkakamali. Tumango si De Guzman at dahan-dahang naglakad patungo sa sasakyan. Bago umalis, tiningnan niya ang bahay muli at bumulong sa kanyang puso na sana'y makamit ng pamilyang iyon ang kapayapaan. Nang gabing iyon sa opisina, isinulat ni De Guzman ang huling talata para sa ulat. Isinulat niya na opisyal ng sarado ang kaso sa San Mateo, ngunit ang mensahe nito ay mabubuhay ng mas matagal kaysa sa lahat ng tala ng batas. Isinulat niya na bawat pamilya ay dapat matutong pigilan ang salita bago ito maging sugat. Matutong yumuko ang puso bago itaas ang kamay at matutong makinig bago magsisi. Nang matapos siyang magsulat, wala na ang ulap sa labas. Lumitaw ang buwan sa langit, nagpapakita ng puting liwanag sa bintana. Tiningnan niya ang huling pahina na ngayon ay maayos nang nakasulat at dahan-dahang isinara ang folder. Alam niyang tapos na ang kanyang tungkulin bilang pulis, ngunit ang kanyang tungkulin bilang tao ay nagsisimula pa lamang. Ang tiyakin na bawat sugat ay hindi magiging pamana sa susunod na henerasyon. Ngayong araw, nagpa siya si Jose Pepe Reyes na magsulat ng liham. Isang bagay na ilang buwan na niyang ipinagpapaliban dahil hindi pa handa na harapin ang sariling damdamin. Huminga siya ng malalim bago magsimula. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, ngunit dahan-dahang dumaloy ang bawat letra. Sa liham, sumulat siya sa kanyang pamilya sa baryo San Mateo, lalo na kay Tatang Berto na naging parang ama na niya. Ang unang pangungusap ay simple lamang, na siya ay malusog at nagpapasalamat na binibigyan pa ng lakas para harapin ang mga araw sa lugar na ito. Ikinuwento niya na ang buhay sa likod ng rehas ay nagturo sa kanya ng maraming bagay. Isinulat niya na dito, mabagal ang takbo ng oras, na nagtuturo sa tao na tingnan ang sarili. Natutunan niyang ang katahimikan ay maaaring maging dasal, na ang luha ay maaaring maging daan patungo sa pagtanggap, at na ang pagsisisi ay hindi para patuloy na pagsisihan, kundi para maunawaan upang hindi na maulit. Isinulat niya na tuwing gabi, kapag tulog na ang ibang mga bilanggo, madalas siyang umupo at tingnan ang parehong buwan na marahil ay nakikita rin mula sa kanilang baryo. Sa ibang bahagi, ikinuwento ni Pepe ang kanyang trabaho sa bilangguan. Tumutulong siya sa paglilinis ng bakuran, pagtatanim ng bulaklak, at paggawa ng maliliit na estante para sa aklatan. Sinabi niya na kapag muli niyang hinahawakan ang kahoy, pakiramdam niya ay inaayos niya ang mga sirang bahagi ng kanyang buhay. Isinulat niya na tuwing hinahawakan niya ang kahoy, iniisip niyang inaayos niya ang kanilang lumang bahay. Ang bahay kung saan sila ni Clara ay naglalaro noong bata pa. Huminto siya sa pagsusulat sandali nang maalala iyon. Sa kanyang isip, tumatakbo si Clara sa bakuran dala ang isang manikang gawa sa retaso.
Tumatawa habang kunwari siyang hinahabol. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa nanginginig na kamay, isinulat niya na hindi niya nais na maalala si Clara bilang isang biktima, kundi bilang isang maliit na liwanag na nagpaunawa sa kanya ng kahulugan ng pasensya at pag-ibig na walang kondisyon. Isinulat niya na bawat dasal na kanyang inaalay ay laging binabanggit ang pangalan ni Clara, hindi bilang pagsisisi, kundi bilang isang anyo ng walang hanggang pagmamahal. Pagkatapos ng ilang pahina, nagsulat si Pepe ng mensahe para sa lahat ng taga-baryo. Hiniling niya sa kanila na alagaan ang bahay ng pamilya Reyes upang manatili itong lugar ng dasal, hindi isang lugar na nakakatakot. Nagbilin siya na turuan ang mga bata sa baryo na magsalita ng mahinahon dahil ang mga salita ay maaaring mas matalas kaysa sa kutsilyo at mas mabigat kaysa sa bato. Isinulat niya na hindi siya isang mabuting halimbawa, ngunit umaasa siyang ang kanyang pagkakamali ay maging aral para sa iba. Sa dulo ng liham, isinulat niya ang isang mahabang pangungusap na may mas malaking letra, na ang tao ay hindi sinusukat sa kanyang nakaraan, kundi sa kung paano siya bumangon matapos mahulog. Isinulat niya na kung bibigyan pa siya ng Diyos ng mahabang buhay, gusto niyang bumalik sa baryo, magtanim ng sampagita sa bakuran, at tuwing umaga ay magwalis ng mga tuyong dahon tulad ng dati. Gusto niyang mamuhay ng simple, walang galit, walang paghihiganti, tanging may dasal at kapayapaan. Nang matapos, maingat niyang tiniklop ang liham at ibinigay kay Andre para ipadala. Tinanggap ito ng batang gwardiya na may nagluluha ang mga mata. Sinabi niya sa mahinang boses na maraming tao sa labas ang naghihintay sa liham na ito. Umiti lamang si Pepe ng mahina at sinabi na marahil ang liham na ito ay hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa kanyang sarili upang hindi niya makalimutan kung paano maging tao. Nang gabing iyon, nang tahimik na ang lahat, bumalik si Pepe sa kanyang higaan. Gumaan ang kanyang pakiramdam na parabang may ibinabang mabigat na pasanin. Tumingin siya sa kisam at bumulong na marahil alam na ni Clara ang laman ng kanyang puso. Hindi siya humihingi ng kapatawaran mula sa tao, umaasa lamang na tingnan ng Diyos ang kanyang pusong tunay na nagsisisi. Sa Barrio San Mateo, 2 araw pagkatapos, natanggap ni Tatang Berto ang liham mula sa kartero. Dahan-dahan niya itong binasa sa ilalim ng puno ng bayabas sa likod bahay. Tumulo ang kanyang luha sa 3 pahina. Tinawag niya ang ilang residente at binasa ang liham sa beranda ng lumang bahay ng pamilya Reyes. Naging tahimik ang kapaligiran. Lahat ng nakikinig ay yumuko. Ang ilan ay lumuha. Pagkatapos, tumayo si Tatang Berto at sinabi na ang liham na ito ay dapat itago sa bahay ng kanilang pamilya bilang paalala na ang pinakamaliit na galit ay maaaring pumutol ng ugnayan ng dugo. Sinabi rin niya na ang sulat ni Pepe ay nagpapakita na maaaring magbago ang tao kung bibigyan ng panahon at pagtanggap. Ilang residente pagkatapos ay naglinis ng bakuran, nagtanim muli ng mga sampagita sa paligid ng bakod at nagsindi ng kandila sa altar. Ang amoy ng sampagita ay kumalat ng malambot sa tahimik na hangin ng hapon. Mula noong araw na iyon, tuwing may dadaan sa harap ng lumang bahay, hindi na nila ito tinatawag na lugar ng trahedya, kundi bahay ng dasal. Sa labas ng pader ng bahay, nagsulat si Tatang Berto ng isang simpleng pangungusap gamit ang puting pintura. Dito dating tumubo ang pagmamahal, bumagsak ang luha, at isinilang ang kapatawaran. Samantala, sa likod ng mga pader ng bilangguan, nakatayo si Pepe sa kanyang maliit na bintana, nakatingin sa papalubog na araw. Ngumiti siya ng marahan nang hindi alam na ang kanyang liham ay nagdala ng kapayapaan sa maraming tao. Nagdasal siya na isang araw, kapag dumating na ang panahon, makakabalik siya upang tingnan ang mga sampagita sa bakuran ng kanilang bahay. Sa kanyang puso, nangako siyang wala ng galit, tanging pag-ibig na tahimik sa dasal. Ang langit sa probinsya noong umagang iyon ay maliwanag matapos ang isang linggong walang tigil na ulan. Isinara ni Major Leo de Guzman ang folder na naglalaman ng mga lumang file ng kaso sa San Mateo at matagal na tumayo sa harap ng bintana. Sa kanyang puso, lumitaw ang isang pagnanais na matagal na niyang itinatago. Ang pagnanais na bumalik sa baryong iyon hindi bilang isang investigador, kundi bilang isang taong gustong makita kung paano nagpapatuloy ang buhay matapos ang bagyo. Inanyayahan niya si Essie Marco Santos na sumama. Ang biyahe ay tumagal ng 2 oras, dumaan sa paakyat na daan na napapalibutan ng mga palayan at mga puno ng kape.
Dahan-dahang umandar ang kanilang sasakyan, tinatahak ang makipot na daan na may manipis na ulap na nakabitin sa pagitan ng mga burol. Binuksan ni Marco ang bintana, hinayaang pumasok ang hangin ng bundok na may dalang amoy ng basang lupa at dahon. Sinabi niya sa mahinang boses na ang lugar na ito ay tila hindi kailanman tuluyang nakakalimot. Nagpapagaling lamang ito ng mga sugat sa sarili nitong paraan. Nang dumating sila sa pasukan ng baryo San Mateo, ang unang tanawin na kanilang nakita ay ang lumang bahay ng pamilya Reyes. Ang bahay ngayon ay mukhang malinis at payapa. Bago ang pintura ng mga pader, ang bakuran ay puno ng mga sampagita at puting rosas. Ilang mga bata ang naglalaro sa paligid ng bakod, masayang tumatawa ng walang takot. Sa harap ng bahay, nakatayo ang isang kahoy na karatula na may nakasulat na Bahay Dasalan ng Pamilya Reyes. Ang mga letra ay ginawa sa simpleng puting pintura, ngunit sa ilalim ng sikat ng araw ay kumikinang na parang simbolo ng bagong pag-asa. Lumabas si Tatang Berto mula sa bahay ng may mabagal na hakbang. Pumuputi na ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang ngiti ay mainit pa rin. Sinalubong niya sina De Guzman at Marco ng isang yakap na parang pagsalubong sa mga matagal ng kapatid. Umupo sila sa beranda na nakaharap sa likod bahay. Doon, ang hangin ay may amoy ng sampagita, malambot at nakakakalma. Tumingin si De Guzman sa paligid. Mahirap paniwalaan na sa lugar na ito ay dating nangyari ang isang trahedyang yumanig sa puso ng maraming tao. Ikinuwento ni Tatang Berto na mula nang basahin ang sulat ni Pepe, madalas nang pumunta ang mga taga-baryo sa bahay na ito para magdasal ng sama-sama. Wala nang takot o tsismis na naghahati sa kanila. Tuwing Biyernes ng gabi, nagsisindi sila ng kandila, nagdarasal, at nagtatanim ng mga bagong bulaklak sa paligid ng bakuran. Maging ang mga bata ngayon ay alam na ang kwento tungkol kay Pepe hindi bilang isang kwento ng krimen, kundi bilang isang aral tungkol sa pasensya at kahalagahan ng pag-iingat sa puso. Pinansin ni Marco ang dingding ng bahay. Sa isang sulok, nakasabit ang orihinal na sulat na isinulat ni Pepe, naka-frame ng simple at nakasabit malapit sa lumang larawan ng pamilya Reyes. Ang kanyang sulat kamay ay maayos ngunit tila nanginginig na parang isang taong nagsusulat habang nagpipigil ng iyak. Dahan-dahang binasa ni Marco ang ilang linya sa ilalim ng salamin. Ang pangungusap na nagsasabing ang tao ay maaaring mahulog dahil sa galit, ngunit maaaring bumangon muli dahil sa pag-ibig. Naging tahimik ang kapaligiran. Matagal na tinitigan ni De Guzman ang sulat at sinabi na marahil ang ganitong sulat ay mas malakas kaysa sa 1,000 nakasulat na batas dahil direkta itong nagsasalita sa puso ng tao. Tumango si Tatang Berto at sinabi na minsan, hindi nagpapadala ang Diyos ng himala sa pamamagitan ng kababalaghan, kundi sa pamamagitan ng pagsisisi na nagbabago sa puso ng isang tao. Naglakad sila sa likod bahay kung saan malago ang mga sampagita. Lumuhod si De Guzman, hinawakan ang malambot na lupa sa ilalim ng puno ng bayabas. Pakiramdam niya ay hinahawakan niya ang mga alaala ng nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, walang sakit. Malapit dito, may isang maliit na batong may nakasulat na Clara at Pepe, magkatabing inilagay bilang tanda na sa pagitan nila ngayon ay kapayapaan na lamang. Kumuha ng litrato si Marco para sa dokumentasyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa opisyal na ulat, kundi para sa kanyang sarili upang hindi makalimutan na sa likod ng bawat kaso, laging may buhay na dapat igalang. Ilang residente ang dumating na may dalang mainit na tsaa at saging na saba. Umupo sila ng sama-sama sa ilalim ng puno ng mangga, magaan na nag-uusap. Ikinuwento ng isang ginang na madalas ipabasa sa mga bata sa eskwelahan ang sulat ni Pepe. Ginagamit ng mga guro ang kwento para ituro ang kahulugan ng pasensya at pagpapatawad. Ngumiti si De Guzman nang marinig iyon. Sinabi niya na marahil ito ang pinakamagandang wakas ng isang trahedya, kapag ang sugat ay nagiging aral at ang luha ay nagiging dasal. Bago umuwi, tumayo sina De Guzman at Marco sa harap ng bahay. Nagpasalamat si Tatang Berto dahil muli silang dumating hindi para mag-imbestiga, kundi para gunitain at magdasal. Sinabi niya na hanggat may mga taong darating na may malinis na puso, mananatiling mainit ang bahay na ito. Tiningnan ni De Guzman ang karatula na may nakasulat na Bahay Dasalan ng Pamilya Reyes. Muli sa kanyang puso, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang biyahe pabalik sa syudad ay tahimik.
Sa labas ng bintana, ang langit ay kulay kahel at ang mga ibon ay nagsisibalikan na sa kanilang mga pugad. Pumikit si De Guzman sandali at sinabi kay Marco na marahil ang tungkulin ng isang pulis ay hindi lamang ipatupad ang batas, kundi tiyakin na hindi nawawala ang habag ng tao. Tumango si Marco, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo patungo sa burol na tila may iniingatan sa kanyang isipan. Nang gabing iyon sa bahay, binuksan ni De Guzman ang kanyang maliit na kwaderno. Isinulat niya ang tungkol sa biyahe ng araw na iyon sa simpleng pangungusap, na ang tunay na katarungan ay hindi laging nasa anyo ng parusa, kundi pagkakataon para magbago. Isinulat niya na sa San Mateo, natutunan niyang maaaring gumaling ang sugat kung titingnan ito ng tao sa ibang paraan. Isinara niya ang libro at tumingin sa bintana. Sa langit, bilog ang buwan. Ang liwanag nito ay malambot na sumasalamin sa lupa. Bumulong si De Guzman sa kanyang puso na bawat kwento, gaano man kadilim, ay laging may espasyo para sa liwanag. Alam niyang sa likod ng burol, namumukadkad pa rin ang mga sampagita sa bakuran ng lumang bahay. Ikinakalat ang bango nito sa buong baryo. Nagdadala ng simpleng mensahe na ang tapat na pag-ibig ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Nagiging isang tahimik na dasal lamang ito sa hangin ng gabi. Humupa na ang tag-ulan sa probinsya. Noong umagang iyon, tumagos ang sikat ng araw sa mga ulap at bumagsak sa bakuran ng bilangguan, kung saan ilang bilanggo ang naglilinis ng damo. Nakaupo si Jose, Pepe, Reyes sa isang lumang bangkong kahoy habang pinagmamasdan sila. Mas kalmado ang kanyang mukha kumpara sa mga nakaraang buwan. Nagsisimula ng mamuti ang kanyang buhok sa gilid, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kapayapaan na wala sa sinuman sa kanyang paligid. Isang gwardiya ang dumating na may dalang sulat at tinawag ang kanyang pangalan. Dahan-dahang tumayo si Pepe, tinanggap ang kulay kayumangging sobre gamit ang dalawang kamay. Sa sulok ng sobre, nakasulat ang opisyal na selyo mula sa opisina ng piskalya. Dahan-dahan niya itong binuksan at binasa ang laman. Ilang segundo pagkatapos, nanginginig ang kanyang kamay, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. Ang sulat ay naglalaman ng abiso na nakakuha siya ng pagbawas sa sentensya dahil sa mabuting pag-ugali at aktibong pakikilahok sa mga gawaing panlipunan sa loob ng bilangguan. Ilang buwan na lamang ang kanyang gugugulin bago makalaya. Si Andre, na nakatingin mula sa malayo, ay lumapit at tinapik ang kanyang balikat. Umiti siya ng malapad at sinabi na sa wakas ay dumating na rin ang magandang balita. Matagal na yumuko si Pepe at bumulong na marahil pinatawad na siya ng Diyos ng paunti-unti. Hindi siya sumigaw sa tuwa, umiti lamang ng bahagya. Basa ang kanyang mga mata sa luhang matagal ng pinipigilan. Sa mga sumunod na araw, lalong naging masipag si Pepe sa pagtulong sa mga gwardya. Tinuruan niya ang mga batang bilanggo na gumawa ng mga estante mula sa mga lumang kahoy, tinuruan silang magsulat ng liham para sa kanilang pamilya, at ipinaalala na bawat pagkakamali ay maaaring maging pinakatapat na guro. Nagsimula siyang tawagin ng mga gwardya na Mang Pepe, hindi na isang bilanggo. Hindi siya tumatanggi kapag hinihiling ang payuhan ang mga bagong dating na nawawala ng direksyon. Malambot ang kanyang boses at laging nakakakalma ang kanyang mga salita. Isang hapon, pumunta sa kanya ang warden. Sinabi ng lalaki na kung ipagpapatuloy ni Pepe ang ganitong pag-ugali, isasaalang-alang siya para sa isang programa ng rehabilitasyon sa labas ng bilangguan. Natahimik si Pepe sandali at sumagot ng marahan na ang kalayaan para sa kanya ay hindi na tungkol sa paglabas, kundi tungkol sa pakikipagpayapaan sa kanyang sarili. Tumango ang warden, tila naantig sa sagot na iyon. Nang gabing iyon, nagsulat si Pepe sa maliit na kwaderno na lagi niyang itinatago sa ilalim ng unan. Isinulat niya na ang buhay ay isang paglalakbay patungo sa kapatawaran, hindi lamang mula sa Diyos, kundi mula rin sa sarili. Isinulat niya na maaaring mahulog ang tao dahil sa galit, ngunit maaari lamang bumangon dahil sa pag-ibig. Isinulat niya na kung sakaling makauwi siya sa San Mateo, ang unang gusto niyang gawin ay halikan ang lupa sa harap ng bahay at magtanim ng bagong puno ng sampagita para kay Clara. Ilang araw pagkatapos, binisita siya ni Tatang Berto. Dahan-dahang dumating ang matandang lalaki, may dalang maliit na balutan ng puto at isang kumpol ng sariwang sampagita. Umupo sila nang magkaharap sa simpleng visiting area.
Matagal siyang tinitigan ni Tatang Berto at sinabi na lahat ng taga-baryo ay nagpatawad na at nagdarasal na sana ay makauwi na siya agad. Yumuko si Pepe, tumulo ang luha sa kanyang kamay. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat sa ganitong kabutihan. Ngunit tinapik siya ni Tatang Berto sa balikat at sinabi na bawat tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng pagbisitang iyon, lalong naging masigasig si Pepe. Tuwing umaga, nagdarasal siya sa harap ng maliit na bintana, nagpapasalamat sa hiningang ibinigay pa. Nagsimula siyang magsulat ng mga bagong liham, hindi para sa pamilya, kundi para sa kanyang sarili. Sa mga liham na iyon, isinulat niya ang mga bagay na gusto niyang gawin pagkatapos makalaya, tulad ng paglilinis ng libingan ng kanyang mga magulang, pag-aayos ng lumang bahay, at pagtuturo sa mga bata sa baryo na gumawa ng mga gawang kamay. Gusto niyang punuin ang natitirang buhay niya ng mga simpleng ngunit makabuluhang bagay. Isang gabi, malakas ang ulan. Hindi makatulog si Pepe. Tumayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa madilim na langit. Kumidlat sa di kalayuan, ngunit hindi siya natakot. Bumulong siya sa kanyang puso na ang ulan ay hindi tanda ng kalungkutan, kundi paraan ng langit upang linisin ang sarili mula sa alikabok ng nakaraan. Naramdaman niya ang kapayapaan, ngumiti pa nga nang makita ang tubig na tumutulo sa labas ng rehas. Ilang linggo pagkatapos, dumating ang opisyal na desisyon. Makakalaya siya sa loob ng 3 buwan. Nang marinig ang balita, tumingala siya sa langit na may nagluluha ang mga mata at bumulong na marahil nakangiti na ngayon si Clara mula sa kanyang payapang lugar. Nagdaos ng maliit na paalam sina Andre at ilang gwardiya para sa kanya. Isa-isang kinamayan si Pepe. Binigyan siya ng warden ng isang maliit na sertipiko ng pagkilala para sa kanyang mabuting pag-ugali at dedikasyon habang nasa bilangguan. Tinanggap niya ito na nanginginig ang kamay, yumuko ng malalim at nagpasalamat. Sinabi niya na sa buong buhay niya, ngayon lamang niya naramdaman na ganito kahalaga. Dahil ngayon lamang niya naramdaman na may silbi siya sa ibang tao. Gabi bago ang kanyang paglaya, hindi natulog si Pepe. Nakaupo siya, nakatingin sa kisame habang hawak ang lumang rosaryo ng kanyang ama. Matagal siyang nagdasal, humihiling na kapag lumabas na siya, mananatiling mababa at malinis ang kanyang puso. Ayaw niyang lumingon sa nakaraan na may kalungkutan, kundi gusto niyang humakbang na may dalang dasal. Alam niyang ang daan pauwi sa San Mateo ay hindi lamang isang pisikal na paglalakbay, kundi isang mahabang paglalakbay ng kaluluwa patungo sa kapayapaan. Nang sumikat ang araw, dahan-dahang pumasok ang liwanag sa selda. Tumayo si Pepe, pumikit at huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay hinihintay na siya ng mundo sa labas. Bumulong siya ng marahan na ang buhay ay hindi maaaring ulitin, ngunit laging maaaring ayusin. At sa bawat pagkakamali, laging may isang maliit na liwanag na gumagabay sa tao pauwi. Dahan-dahang sumikat ang araw sa silangan. Ang manipis na ulap ay bumabalot pa rin sa daan ng baryo, San Mateo, nang isang maliit na sasakyan ang huminto sa gilid ng palayan. Mula sa loob, lumabas si Jose Pepe Reyes na may mabagal na hakbang. Hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng damit at isang lumang kwaderno. Ang hangin ng umaga ay malamig at ang amoy ng basang lupa ay maihalong bango ng sampagita na dala ng hangin. Tumingin siya sa daan na patungo sa lumang bahay ng kanilang pamilya. Ang daan ay pareho pa rin, ngunit ang kanyang puso ay iba na. Bawat hakbang na kanyang ginagawa ay parang pagbubukas ng isang lumang pahina na matagal nang nakasara. Ang mga ibon ay lumilipad sa langit, ang luntiang palayan ay malawak, at ang tunog ng tubig mula sa maliit na ilog ay naririnig sa di kalayuan. Sa kahabaan ng daan, ilang residente na nakakakilala sa kanya ang bumati na may mainit na ngiti. Walang mapanuring tingin, tanging kapayapaan ang makikita sa mga mukha na dati umiyak dahil sa pagkawala. Alam nilang ang lalaking naglalakad sa harap nila ay hindi na si Jose Pepe Reyes na bilanggo ng galit, kundi isang taong natuto mula sa sugat. Nang dumating siya sa harap ng lumang bahay, matagal na huminto si Pepe. Bago na ang pintura ng mga pader. Ang bakuran ay puno ng puting sampagita at pulang bayabas na hitik sa bunga. Sa ilalim ng puno ng mangga, ilang mga bata ang naglalaro, masayang tumatawa ng walang alalahanin. Lumabas si Tatang Berto mula sa bahay, matanda na ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin ng malambot.
Lumapit siya at walang salitang yakap si Pepe ng mahigpit. Ang yakap ay mahaba at mainit. Tila dalawang kaluluwang matagal ang nagkahiwalay ang sa wakas ay natagpuan ang daan pauwi. Umupo sila sa beranda, uminom ng mainit na tsaa habang marahang nag-uusap. Ikinuwento ni Pepe na sa bilangguan, marami siyang natutunan, hindi tungkol sa hirap ng buhay, kundi tungkol sa lambot ng puso ng tao. Sinabi niya na tuwing gabi, iniisip niya ang bahay na ito, ang bakuran na ito, at lahat ng taong minsan nang nagmahal sa kanya. Nakikinig si Tatang Berto nang hindi sumasabad. Sinabi niya na lahat ng taga-baryo ay nagpatawad na. Nagtanim pa nga sila ng sampagita sa bawat bahay bilang simbolo ng paalala, upang wala ng galit na tumubo sa pagitan ng pamilya. Nang hapon na iyon, naglakad si Pepe sa likod bahay. Doon, sa ilalim ng malagong puno ng bayabas, may dalawang maliit na puntod na magkatabi. Isa para sa kanyang mga magulang, isa para sa kanyang kapatid, si Clara. Lumuhod siya sa harap ng libingan, yumuko ng malalim at hinalikan ang lupa sa harap niya. Nanginginig ang kanyang mga labi habang lumalabas ang dasal mula sa kanyang bibig. Humingi siya ng tawad sa Diyos at humiling na maging payapa ang kaluluwa ng kanyang kapatid sa piling ng may kapal. Isa-isang tumulo ang kanyang luha, binabasa ang malambot na lupa sa ilalim. Pagkatapos ay nagsindi siya ng kandila at nagsaboy ng mga talulot ng sampagita sa ibabaw ng puntod. Sa kanyang puso, kinausap niya si Clara na bumalik na siya hindi para burahin ang nakaraan, kundi para alagaan ang natitira. Nangako siyang hindi nahahayaang galit ang mamuno sa kanyang buhay. Gusto niyang ipagpatuloy ang tungkulin ng pamilya, alagaan ang bahay-dasalan, magsindi ng kandila tuwing hapon, at ituro sa mga bata sa baryo ang kahulugan ng pasensya at pagmamahal. Ang araw ay nagsimulang lumubog sa likod ng burol, ang langit ay kulay kahel at ang anino ni Pepe ay humaba sa lupa. Tumayo siya, tumingin sa lumang bahay at pagkatapos ay sa langit. Sa kanyang puso, bumulong siya na maaaring maligaw ang tao sa isang hakbang, ngunit laging may daan pabalik kung lalakarin ito ng may puso. Nang gabing iyon, nagtipon ang mga taga-baryo sa beranda ng bahay. May dala silang simpleng pagkain, kanin, saging na saba, at matamis na tsaa. Ang kapaligiran ay mainit at tahimik. Hinilingang magsalita si Pepe sa harap nila. Tumayo siya na nanginginig ang kamay. Mababa ang kanyang boses ngunit malinaw. Sinabi niya na walang taong isinilang para maging masama. Bawat tao ay maaaring magkamali, ngunit laging nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon para magbago. Ipinaalala niya na ang mga salitang sinasabi ng may galit ay maaaring maging kutsilyong sumusugat sa taong mahal natin. Hiniling niya sa lahat na laging piliin ang manahimik kapag nagsisimula ng uminit ang puso. Dahil minsan, ang katahimikan ay ang pinakadakilang anyo ng pag-ibig. Lahat ay natahimik habang nakikinig. Ilang mga mata ang lumuha hindi dahil sa lungkot, kundi dahil naantig sa katapatang nagmumula sa puso ng isang lalaking minsan nang nahulog ng malalim at ngayon ay muling nakatayo ng may kababaang loob. Pagkatapos ng pagtitipon, naglakad si Pepe sa harap ng bahay at tiningnan ang langit. Ang mga bituin ay kumikinang sa ibabaw ng mga palayan. Ang hangin ng gabi ay marahang umiihip, dala ang amoy ng sampagita mula sa likod bahay. Pumikit siya, naramdaman ang kapayapaang matagal nang nawala na ngayon ay muling pumupuno sa kanyang dibdib. Sa isang pabulong na halos hindi marinig, sinabi niya na si Clara ay naging kanyang dasal at ang kanyang buhay ngayon ay paraan para pagbayaran ang dasal na iyon. Ilang araw pagkatapos, nagsimulang magtrabaho si Pepe, gumawa ng isang maliit na paggawaan ng kahoy sa tabi ng bahay. Madalas pumunta ang mga bata sa baryo para matutong gumawa ng mga estante at simpleng laruan. Tuwing tumatawa sila, umingiti siya. Ang tunog ng pait na dati isang tunog ng kalungkutan ay naging isang awit ng bagong buhay. Bawat piraso ng kahoy na kanyang hinuhubog ay tila isang maliit na pagbabayad para sa isang malaking pagkakamali sa nakaraan. Lumipas ang panahon at ang San Mateo ay muling naging isang payapang baryo. Ang lumang bahay ng pamilya Reyes ay tinatawag na ngayong Bahay Sampaguita, isang lugar kung saan pumupunta ang mga tao para magdasal at humanap ng kapayapaan. Sa dingding ng bahay, nakasabit ang larawan ni na Pepe at Clara noong bata pa, nakangiti sa isang nakaraang dalisay pa. Sa ilalim nito, nakasulat ang isang simpleng pangungusap, ang tao ay maaaring mahulog dahil sa galit, ngunit bumabangon dahil sa pag-ibig.
Sa huling gabi ng kwentong ito, nakaupo si Pepe sa beranda ng bahay, nakatingin sa mga bituin, at isinulat sa kanyang kwaderno ang huling pangungusap. Isinulat niya na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano katagal tayong naglalakad sa mundo, kundi tungkol sa kung gaano kalalim nating naunawaan ang kahulugan ng pagpapatawad. Isinulat niya na bawat sugat na pinagaling ng pag-ibig ay magiging ilaw para sa iba.